Nagsisimula ang anime sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang pharmacist na nagngangalang Kanji Yokotani, na abala sa pagtatrabaho sa isang silid sa Molecular Pharmacy Laboratory. Itinuloy ni Yokotani ang larangan ng pharmacist at nagtagumpay sa pagbuo ng pinakamahusay na pananaliksik sa mundo. Ang dahilan para ituloy ni Yokotani ang larangang ito ay dahil namatay ang kanyang kapatid na babae noong bata pa ito dahil sa tumor na kanyang dinaranas na hindi na tuluyang maalis. Alam ito ng batang Yokotani at determinado siyang bumuo ng pananaliksik na may kaugnayan sa molecular pharmacy upang pagalingin ang mga pasyenteng dumaranas ng mga sakit tulad ng kanyang yumaong kapatid na babae. Higit pa rito, dahil si Yokotani ay isang regular na tao, sinusubaybayan niya ang kanyang mga oras. Pagkatapos ng isang oras na trabaho, nagpasya siyang magpahinga sandali at iset ang alarm para hindi siya masyadong late magising. Gayunpaman, nang tumunog ang alarma, hindi siya nagising dahil namatay siya sa sobrang pagod sa trabaho. Hindi nagtagal, nang imulat ni Yokotani ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang katulong na babae na nagngangalang Charlotte Soller. Napagtanto ni Charlotte na tinawag si Yokotani bilang young master, na may sakit pa rin siya dahil sa tama ng kidlat, kaya pinapahiga niya ito. Matapos tingnan ang kanyang katawan, napagtanto niya na siya ay muling nagkatawang tao sa isang batang lalaki na pinangalanang Palma de Medicis. Nang malaman ni Charlotte na hindi siya nakilala ni Palma, muli siyang nagpakilala. Pagkatapos noon, tinulungan niya si Palma na tanggalin ang mga benda at laking gulat niya nang may nakita siyang marka sa braso nito. Sinabi ni Charlotte na ang marka ay katulad ng banal na tanda ng Diyos ng Yakusen o ang Diyos ng pagpapagaling. Gayunpaman, itinanggi ito ni Palma at sinabing ang marka ay paso lamang mula sa tama ng kidlat. Sa isang eskinita sa tirahan ni Palma, ipinaliwanag sa kanya ni Charlotte na naglilingkod siya sa pamilyang de Medicis, isa sa mga nangungunang maharlikang pamilya sa Sanflug Empire, na kilalang nagtatrabaho bilang pharmacist ng empire ilang siglo na ang nakararaan. Ang kanyang ama, si Bruno de Medicis, ay isang maharlika na may titulong archduke at ang principal ng Imperial Pharmacy School. Nang makita niya ang isang hilera ng mga larawan ng pamilya de Medicis sa pasilyo, sinabi ni Charlotte kay Palma na ang pangalan ng kanyang ina ay Beatrice at ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid ay Blanche. Sinabi ni Charlotte na ang nakatatandang kapatid ni Palma, si Pal, ay kasalukuyang nag-aaral sa Novartlub Pharmacy University, ang pinakatanyag na unibersidad sa buong mundo na medyo malayo sa kanilang tahanan. Bilang isang ama, nais ni Bruno na hindi lamang ma-master ng kanyang mga anak ang agham sa pharmacy kundi magamit ang sacred technique, isang mahiwagang pamamaraan na regalo mula sa mga Diyos. Bukod sa nawawala ng memorya, hindi na rin pala natatandaan ni Palma ang holy technique na mayroon siya, ito ay ang holy water technique. Nagulat si Charlotte na nakakaalam nito, dahil na-master na ni Palma ang holy water technique noon. Sinabi niya sa kanya na kung hindi niya matutunan ang sagradong pamamaraan, siya ay aalisin sa kanyang pagkamaharlika at sisipain palabas ng bahay. Pagkatapos nito, bumalik si Palma sa kanyang silid at sinubukang isagawa ang itinuro sa kanya ni Charlotte na gumamit ng mga sagradong pamamaraan. Ilang sandali pa, nakita na ang mga marka sa kanyang braso ay nagpakita ng reaksyon pagkatapos niyang sundin ang lahat ng mga tagubili ni Charlotte, at sa wakas ay nailabas niya ang tubig mula sa kanyang mga kamay. Gayunpaman, hindi alam ni Palma kung paano pipigilan ang umaagos na tubig, kaya itinuro niya ang kanyang kamay patungo sa hardin sa labas ng bintana. Sa wakas ay huminto ang pag-agos ng tubig matapos niyang hindi sinasadyang sabihing huminto. Pagkatapos, sinubukan niyang mag-extract ng iba pang mga substance mula sa kanyang mga kamay at natanto na maaari siyang lumikha ng mga substance na may mga simpleng compound mula sa kanyang kaliwang kamay habang ang kanyang kanang kamay ay maaaring mawala ang mga ito. Ito ay maaaring mangyari lamang kung alam ni Palma ang kemikal na istruktura ng mga substance na ito. Sa De Medicis Family Residence Library, makikitang sinasamahan ni Charlotte si Palma at ipinaalam na kabisado niya ang lahat ng libro dahil partikular na hiniling ni Bruno sa kanya na mag-aral ng medisina noong bata pa siya. Nang marinig iyon, sinubukan ni Palma na ibalik ang kanyang alaala habang binabasa ang libro sa kanyang harapan. Kinagabihan, hinihintay na siya ng pamilya ni Palma sa dining room, kung saan halatang nag-aalala ang mga ito sa kalagayan nito matapos tamaan ng kidlat. Hindi nagtagal, tinanong ni Bruno si Palma kung paano gumawa ng Jeorite ointment para gamutin ang kanyang mga kamay. Sa kabutihang palad, naunang nagbabala si Charlotte na kadalasang tinatanong ni Bruno ang kanyang mga anak tungkol sa mga gamot kapag sila ay naghahapunan. Kaya naman, nasasagot ito ng tama ni Palma. Nang marinig ang kanyang sagot, gumaan ang pakiramdam ni Bruno dahil hindi nawala ang kaalaman ng kanyang anak sa medisina. Pagkatapos ay ipinaalam ni Bruno na maaaring ipagpatuloy ni Palma ang kanyang pag-aaral kay Eleanor sa susunod na araw. Si Eleanor, o bilang siya ay karaniwang tinatawag na Ellen, ay dating pinakamahusay na estudyante ni Bruno at ngayon ay personal na guro ni Palma. Kinabukasan, laking gulat ni Ellen nang tawagin siya ni Palma na Miss Eleanor, kahit na kadalasan ay Ellen ang tawag niya rito. Gayunpaman, pagkatapos niyang malaman na si Palma ay tinamaan ng kidlat na naging dahilan ng pagkawala ng ilang alaala nito, sa wakas ay naunawaan ni Ellen. Sa araw na iyon, tuturuan ni Ellen si Palma tungkol sa sacred techniques.
Ipinaliwanag niya na ang mga maharlika ay karaniwang may talento na gumamit ng sacred techniques mula sa kapanganakan at may sariling mga guardian gods. Ang guardian god ni Palma, Pal, at Bruno ay ang Yakusen god of healing, habang si Ellen ay may guardian god of Shuisin o water god. Lumalabas na ang mga sagradong pamamaraan ay may 5 elemento, apoy, tubig, hangin, lupa, at non-element, na nahahati sa positibo at negatibong elemento. Nang marinig ito, tinanong ni Palma si Ellen tungkol sa isang taong maaaring lumikha ng isang tiyak na substance na ang mga elemento ay ibang-iba sa elementong kinokontrol niya. Sumagot siya na hindi ito magagawa ng isang tao dahil ang lahat ay ipinanganak na may ilang mga elemento na hindi maaaring palitan. Kung ang isang tao ay maaaring gumamit ng gayong kakayahan, malamang na ang taong iyon ay isang Diyos o isang halimaw. Nagulat si Palma sa paliwanag ng kanyang guro. Pagkatapos ay dinala ni Ellen si Palma sa tabing lawa para ipagpatuloy ang pagsasanay at napagtanto niyang hindi niya dinala ang kanyang banal na staff na maaaring magpapataas ng kapangyarihan ng sacred techniques. Di nagtagal, pinahiram siya ni Ellen ng staff para makapagsimula na ang practice. Pagkatapos, ipinakita ni Ellen kung paano lumikha ng isang sibat ng tubig mula sa isang banal na staff. Di nagtagal, hiniling niya kay Palma na lumikha ng isang sibat ng tubig ayon sa kanyang mga tagubilin. Sinabi niya sa kanya na isipin ang anyo ng kanyang sagradong pamamaraan habang nag-chant. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lakas ni Palma ay nalampasan pa nito ang kanyang guro. Namangha si Ellen at hindi niya inasahan na hindi nag-spell si Palma sa paglikha ng banal na sibat. Naglabas si Ellen ng isang stick para sukatin ang kanyang lakas at hiniling sa kanya na hawakan ito. Di nagtagal, nabasag at nawala ng kulay ang wand dahil ang lakas ni Palma ay tila mas malaki kaysa sa kayang makitang lakas ng stick. Hindi lamang iyon, ang mga katangian ng staff ay hindi maaaring magpahiwatig ng mga negatibo o positibong elemento dahil walang sinuman ang lumampas sa limitasyon ng pagsukat ng kapangyarihan ng banal na panukat ng kapangyarihan. Pagkatapos noon, sinubukang suriin ni Ellen ang katawan ni Palma at kung gaano siya nabigla matapos makita ang sagradong marka ng Yakusen god sa kanyang braso. Pinagbabawalan niya itong hawakan ang banal na panukat ng kapangyarihan sa harap ng ibang tao, maging sa harap ng kanyang ama. Nang marinig iyon, pumayag si Palma na ilihim ito. Habang pabalik sa kani-kanilang tirahan, nagpahinga sina Palma at Ellen habang nakaupo sa isang park bench. Pagkatapos ay hiniling niya kay Ellen na gumawa ng binocular gamit ang kanyang mga daliri dahil hindi niya suot ang kanyang salamin. Nang subukan ni Ellen, malinaw na nakikita niya ang maliliit na butas na ginawa ng kanyang mga daliri. Samantala, si Palma, na nag-practice nito, ay may nakitang asul na marka sa isa sa na-spray na mga daliri ni Ellen. Matapos niyang tanungin ang kanyang na-spray na daliri at hawakan ito, nagtaka si Ellen kung paano nalalaman ni Palma kung normal ang hitsura ng kanyang daliri. Nang subukang suriin ni Palma ang daliri ni Ellen sa pamamagitan ng binoculars nito, nakitang biglang pumuti ang sugat sa pilay nitong daliri. Prangkahan na sinabi ni Palma sa kanyang guru na ang apektadong bahagi ng katawan ay mukhang asul kapag binocular, at kapag sinusuri ang sanhi, ang kulay ay nagiging puti. Pagkatapos ay tinanong niya kung ito ay isang sagradong pamamaraan o hindi. Ipinaliwanag lamang ni Ellen na alam ng God Yakusen ang lahat ng sakit at nagbibigay ng gamot para sa kanila. Naisip ni Ellen na hindi maaaring magkaroon ng kapangyarihan si Palma ng Yakusen God ay dahil ang kapangyarihang iyon ay maaari lamang gamitin ng isang Diyos. Bigla siyang nag-hysterical nang ma-realize niyang walang anino si Palma. Iniwan siyang mag-isa ni Ellen na natatakot. Kinaumagahan sa tirahan ng pamilya ni Palma, sinabi ni Bruno kay Palma na humingi ng permiso si Ellen na huwag magturo dahil sa mataas na lagnat. Hiniling pa niya sa kanya na huminto sa pagtuturo sa kanya. Si Bruno, na nagtataka sa kahilingan ni Ellen, ay nagtanong kay Palma na ipaliwanag kung alam niya kung bakit ginawa iyon ng kanyang guro. Sagot ni Palma, hindi niya alam ang kanyang mga dahilan, kahit na naaalala niya ang pangyayari noong nakaraang araw, na ikinagulat niya at ikinatakot niya. Maya-maya, hiniling ni Bruno kay Palma na maghatid ng mga potion at sulat kay Ellen. Bago niya ito ipadala, bumalik siya sa silid, tiningnan ang recipe ng potion na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, at nakita niya na ang mga katangian ng potion ay hindi hihigit sa isang ordinaryong nutritional drink. Pagdating sa bahay ni Ellen, binigyan siya ni Palma ng liham mula sa kanyang ama at isang gamot na pampababa ng lagnat na ginawa niyang muli mula sa recipe ng kanyang ama. Bukod pa riyan, binigyan niya ito ng pamahid para sa kanyang pilay na daliri. Si Ellen, natakot pa rin sa kanya, ay naisip na binigyan siya ni Palma ng lason dahil alam niya ang kanyang mga sikreto. Nilinaw ni Palma na gusto niyang manatili si Ellen bilang kanyang tutor. Nang marinig ito, nagulat si Ellen at sinabing hindi na niya kailangang mag-aral ng mga sagradong pamamaraan at gamot dahil siya ang reincarnation ng Yakusen God. Ngunit pagkatapos, sa wakas ay pumayag si Ellen na manatiling guru ni Palma matapos niyang ipaliwanag na sa library ng pamilya ng de Medicis, walang tungkol sa mga sagradong pamamaraan, kaya gusto niyang gabayan ni Ellen dahil hindi niya alam kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Kinabukasan, si Ellen, na bumalik upang turuan si Palma, ay tila gumaling at bumalik na malusog.
Bago magsimula ang klase, nagpasalamat si Ellen dahil napakabisa ng pamahid at mapait na gamot mula sa kanya sa paglunas sa kanyang karamdaman. Prangka siya at inamin na hindi mabisa ang gamot ni Bruno. Pagkatapos nito, niyaya niya si Palma na pumunta sa isang isla na walang nakatira dahil kailangan niyang mag-ingat kung hindi makontrol ang kapangyarihan nito. Pagdating sa isla, nagsimula ang pagsasanay, at tulad ng inaasahan, ang lakas ni Palma ay lumampas sa inaasahan. Kasabay nito, si Ellen, na nagsimulang magtiwala sa kanya, ay nakitang hindi na nakasuot ng baluti. Kahit na ang kanyang kapangyarihan ay hindi na kontrol ng maayos, nagpatuloy si Ellen sa pagsasanay hanggang sa ganap na makabisado ni Palma ang kanyang mga sagradong pamamaraan. Pag-uwi ni Palma mula sa practice, sinalubong siya ng kanyang kasambahay na si Madeline. Sa kanyang banal na mga mata, masasabi niyang may reflux esophagitis si Madeline. Hindi lamang siya, nakita ni Palma ang lahat ng kanyang mga kasambahay gamit ang banal na mata at alam na sila ay nagdurusa sa isang tiyak na sakit. Bumulong si Palma na ang kanyang pag-iral sa mundong ito ay isang kakaiba. Bukod sa walang anino, mayroon siyang mga espesyal na kapangyarihan na ginagawa siyang target ng kidnapping o assassination. Matapos makita ang lahat ng karamdaman ng kanyang mga kasambahay, nagsimulang gumawa ng gamot si Palma. Nang matapos ang concoction medicine ay ibinigay niya kay Charlotte ang ginawa niyang potion at sinabi kung paano ito gamitin. Di nagtagal, mukhang masaya si Charlotte at nilayo niyang ibahagi ang potion sa kanyang ina, na may tuyo at magaspang na balat dahil sa sobrang pagkakalantad sa tubig. Pagkatapos ay ginawa niya ng gamot ang iba pang kasambahay matapos tignan isa-isa ang kanilang kalagayan. Nang bigyan ni Palma ng gamot si Madeline, hindi niya akalain na iiyak ito at labis na nagpapasalamat sa kanya. Nalaman na lang ni Palma na hindi nakakatanggap ang mga katulong ng gamot ng kanilang amo. Ipinaliwanag ni Charlotte na si Bruno ang pharmacist ng mga maharlika kaya wala siyang pakialam sa mga katulong. Nang marinig ang paliwanag ni Charlotte, mukhang nalungkot si Palma sa pag-iisip na ang antas ng lipunan ay nakaimpluwensya sa pag-inom ng gamot ng isang tao. Kahit na limitado pa ang kaalaman, tiyak na kakaunti pa rin ang mabisang gamot. Hindi pa kasama ang maraming mga karaniwang tao na hindi makabili ng gamot, kaya kinailangan nilang umasa sa shaman, na naging sanhi ng mataas na rate ng pagkamatay. Dahil doon, determinado siyang magbigay ng gamot sa lahat ng nangangailangan. Makalipas ang ilang araw, tinanong ni Palma kung nasaan ang kanyang nakababatang kapatid na babae, na hindi sumama sa hapagkainan. May chickenpox pala si Blanche kaya inutusan sila ni Bruno na layuan siya ng 3 linggo para hindi ito makahawa. Matapos magpaliwanag sa kanyang pamilya, umalis si Bruno dahil sa isang emergency na tawag, kahit na siya ay tila umuubo at masama ang pakiramdam. Maya-maya pa ay naghanda ng gamot si Palma para sa kanyang nakababatang kapatid, palihim itong pumasok sa kwarto ni Blanche at tiningnan ang kalagayan nito. Nang makita siyang paparating, natakot si Blanche na baka mapag-alitan siya ng kanilang ama. Sagot niya na iyon ang dahilan kung bakit siya palihim na dumating. Ilang sandali pa matapos bigyan ni Palma ng gamot si Blanche, tumanggi ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil mapait ang gamot. Gayunpaman, sinisikap niyang hikayatin siya sa pamamagitan ng paghahalo ng mapait na gamot sa macaroon upang kainin niya ang gamot. Nagulat si Blanche dahil dinalhan siya ng gamot ng kanyang kuya, sinabi raw ni Bruno sa kanya na walang gamot sa kanyang karamdaman. Nang marinig iyon, mukhang nabigla si Palma, saka ikinatwiran niya na nasa pinakabagong libro ang gamot at dahil sa abala sila, marahil ay wala ng oras ang kanilang ama na basahin ito. Dahil dito, hiniling ni Palma kay Blanche na panatilihing sikreto ang gamot. Pinagbabawalan niya itong kumamat sa kanyang balat at sinabing kumakalat ang virus kung ang balat ay magasgasan. Nagtaka si Blanche kung ano ang virus dahil hindi pamilyar ang mga tao sa konsepto ng mga virus o bakterya sa kanyang mundo. Ipinaliwanag ni Palma na ang virus ay isang uri ng hindi nakikitang maliit na masamang espiritu. Prangka na sabi ni Blanche na nagbago na ang kuya niya dati. Dati, ayaw niyang samahan ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa paglalaro. Kahit kailan ay hindi niya ito pinakain. Kaya naman mahal na mahal niya ngayon ang kuya niya ngayon. Nang marinig iyon, natahimik si Palma dahil naalala niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa kanyang nakaraang buhay. Makalipas ang ilang araw, hindi inaasahan ni Bruno na ganoon kabilis ang paggaling ni Blanche. Sa gabi, lumilitaw si Palma sa dispensing room at pakiramdam niya ay nakakuha siya ng labis na kapangyarihan bilang isang ordinaryong tao. Maaari siyang lumikha at mag-alis ng bagay, mag-diagnose ng mga sakit sa pamamagitan ng kanyang kaliwang kamay na bilog, at nakikita ng mas malaki ang bagay sa kanyang kanang kamay na bilog. Walang kaalam-alam si Palma na iniisip niya kung dahil ba sa namatay na siya noon. Di nagtagal, natapos niya sa wakas ang paglikha ng isang microlens na magagamit upang makita ang maliliit na bagay na mas malaki nang hindi ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang kanang kamay. Kahit na imposibleng makakita ng virus na napakaliit, maaari niyang ipakita ang bakterya ni Blanche gamit ito.
Nang makikipagkita na sana si Palma kay Blanche para ipakita ang device, biglang tumawag ang kanyang ama at sinabihan siyang maghanda na para umalis, dahil may emergency na tawag mula sa Imperial Palace na nagpapaalam sa kanya ng biglang lumalalang kondisyon ng kalusugan ng reyna. Si Palma, na nakita ang kanyang ama na umuubo pa, ay sinubukang makita ng kanyang mga mata ang sakit ng kanyang ama. Gayunpaman, nabigo ang kanyang pagtatangka dahil biglang lumingon sa kanya si Bruno nang malapit na niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sa Imperial Palace, lumitaw ang isang manggagamot na nagngangalang Claude, na nababalisa at sinabi kay Bruno na patuloy na humihina ang mga baga ng reyna. Makikita na maraming tao ang nagkukumpulan sa silid upang alamin ang kalagayan ng kalusugan ni Reyna Elizabeth II. Pagkapasok ni Bruno sa silid ng reyna, sumunod si Palma at pinanood ang inspeksyon ng kanyang ama. Nang makitang nakakagawa si Bruno ng pampamanhid, nagulat si Palma sa katalinuhan ng kanyang ama, na ngayon ay humiling sa reyna na lumanghap ng gamot. Alam ni Palma na ang mga gamot ay hindi nakakaapekto sa sakit ng reyna, o marahil ang mga gamot ay para lamang maibsan ang kanyang sakit. Narinig niyang sinabi ni Claude na tumawag ng pari, dahil baka bukas na ang huling araw ng reyna. Gayunpaman, naisip niya na ito ay isang ritual lamang upang mapagan ang pagkamatay ng reyna, dahil tila walang gustong magpagaling sa kanya. Sa wakas, ginamit ni Palma ang kanyang God's Eye para makita ang sakit ng reyna, na lumabas na lung cancer, o ang karaniwang tinatawag na White Death. Dahil walang syringe para ipasok ang gamot, ang tanging magagamit na opsyon ay ang pag-inom ng gamot sa pamamagitan ng bibig. Ang komposisyon ng gamot para sa White Death ay naging medyo masalimuot, kaya nahihirapan si Palma na tumpak na mailarawan ito dahil kapag nabigo ito, buhay ng reyna ang nakataya. Habang iniisip ang lahat ng mga bagay na ito, biglang nagulat si Palma sa pagdating ni Luis, ang anak ng reyna, na mukhang malungkot nang makita ang kanyang ina, na hindi pa gumagaling. Dahil sa kalungkutan na iyon, hindi napigilan ni Palma ang balak na pagalingin siya, kaya't nilapitan niya ito at magalang na humingi ng permiso na pagalingin siya dahil may bagong gamot siya sa kanyang karamdaman. Si Bruno, na nakarinig nito, ay nagutos kay Palma na bumalik sa pwesto dahil walang makakapagpagaling sa reyna. Gayunpaman, ang kanyang pagkilos ay pinigilan ng reyna, na pinahintulutan na pagalingin siya ni Palma. Sa isang nakalok na silid, nagsimulang maghanda si Palma sa paghahalo ng gamot habang patuloy na kinakalampag ni Bruno ang pinto, na pinipilit ang kanyang anak na isuko ang kanyang pagsisikap na iligtas ang reyna. Isang inis na Bruno pagkatapos ay gumamit ng kanyang mahika upang sirain ang pinto. Pagpasok niya ay pinagalitan ni Bruno si Palma na lumilikha ng gamot. Alam na ni Bruno na may White Death ang reyna, kaya naman kinilala ni Palma ang husay ng kanyang ama sa pagdiagnose ng sakit ng walang tulong ng isang banal na mata na katulad niya. Pinaalalahanan ni Bruno si Palma na ang mga White Death patients ay hindi magagamot kaya labis silang nagdurusa. Gayunpaman, iginiit niyang gawin ang gamot at sinabing dapat din inumin ng kanyang ama ang gamot. Si Bruno na lalong naging emosyonal ay ginamit ang kanyang staff at naghanda sa pag-atake. Gayunpaman, sinubukan ni Palma na pakalmayan ang kanyang ama dahil ayaw niyang sirain ni Bruno ang silid. Bigla siyang inatake ni Bruno ngunit sa taglay niyang kapangyarihan ay nagawa ni Palma ang mahiwagang barrier na ikinagulat ni Bruno, dahil hindi gumamit ng staff o spells ang kanyang anak sa paggawa ng barrier. Pagkatapos ay ibinigay ni Palma ang kanyang kwaderno kay Bruno kasabay ng pagpapaliwanag na ito ang bagong kaalaman na napanaginipan niya nang tamaan siya ng kidlat. Tiningnan ni Bruno ang libro at napansin niya ang isang sagradong simbolo sa braso ni Palma. Pagkatapos ay naniniwala siya na ang kanyang anak ay nakatanggap ng isang paghahayag mula sa Yakuzen God. Paliwanag ni Palma kung magiging matagumpay ang konkoksyon ng gamot, nanaisin niyang itaas ang magandang pangalan ng kanyang ama sa palasyo. Gayunpaman, tinanggihan ito ni Bruno at ipinunto niya na si Palma ay dapat na managot para sa kanyang sariling komposisyon, dahil ang reyna ay itinaya ang kanyang buhay upang magtiwala sa kanya. Iyan ang responsibilidad at pagmamalaki ng isang pharmacist. Sa kalaunan, tinanggal ni Palma ang kanyang mga pader, at ipinaalam sa kanyang ama na ang kanyang anak ay may positibong elemento ng tubig. Si Palma, natapos na sa paggawa ng gamot, ay pumasok sa silid ng reyna na may suot na mask. Si Claude, na nakakita nito, ay lumapit sa kanya at sinubukan siyang harangan. Nang makita ng reyna na hinaharangan niya si Palma, pinagalitan niya si Claude at hiniling kay Palma na dalhin ang gamot. Sa kabilang banda, pinuntahan ni Claude si Bruno at tinanong kung hindi niya sinubukang pigilan ang kanyang anak. Mahinahong sagot ni Bruno na naniniwala siya sa mga kakayahan ng kanyang anak na maaaring higit pa sa kanilang lahat. Bago ipaliwanag ni Palma ang epekto ng concoction, nais niyang magpakita ng sample ng plema ng reyna gamit ang microscope na device na ginawa niya. Nagulat ang reyna nang makita ito, pagkatapos ay hiniling na makita ang nilalang sa tool. Ipinaliwanag ni Palma na ito ay isang maliit na organismo na naging sanhi ng White Death. Ang nilalang ay isang bacterium na nahawa sa reyna. Kung ang gamot ay regular na iniinom sa loob ng 6 na buwan, maaaring siya ay ganap na gumaling. Pagkatapos ay hiniling ni Palma sa reyna na uminom ng gamot, at mula sa araw na iyon, diretso na itong mga siwa sa kanya upang uminom ng gamot araw-araw.
Sinabi niya na handa siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa kanyang paggaling. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam ni Palma sa lahat na kung mapatunayang matagumpay ang bagong gamot, maaaring magamot ang White Death. Kaya, hindi na nila kailangang matakot sa sakit. Ang mga tao doon ay tila masigasig na marinig ang kanyang paliwanag at hiniling sa kanya na ipaliwanag ang bagay ng detalyado. Pinuri pa ng ilan ang kanyang sagradong pamamaraan bilang hindi pangkaraniwan para sa paggawa ng isang microlens. Nang marinig iyon, ipinaliwanag ni Palma na hindi ito isang banal na pamamaraan ngunit madali itong gawin. Handa siyang ibahagi sa kanila ang kanyang disenyo. Habang pauwi, paminsan-minsan ay sinusulyapan ni Bruno ang anak. Napagtanto niyang paulit-ulit niyang sinasabi kay Palma na laging magkaroon ng konsensya sa bawat pasyente niya, ngunit hindi niya ginawa ang ganoon para sa kanyang anak. Maging siya ay hindi alam kung ano ang iniisip at nararamdaman ng kanyang anak araw-araw. Matapos matanggap ang gamot na concoction mula kay Palma, nagpasalamat at pinuri ni Bruno ang kanyang anak dahil sa kanyang pambihirang kakayahan. Sinabi ni Palma na pinuri ng kanyang ama, na bagaman malawak ang kanyang kaalaman, hindi niya alam kung paano haharapin ang mga namamatay na pasyente gaya ng ginawa ng kanyang ama. Dahil doon, bilang isang taong nagpersige ng pharmaceutical at medical sciences, hiniling ni Palma sa kanyang ama na patuloy siyang gabayan. Si Bruno na tila naantig sa sinabi ng anak ay pumayag sa kanyang kahilingan. 3 buwan pagkatapos ng pagpapatawag ng palasyo, sinabi ni Bruno kay Palma na isang kinatawan mula sa Novartlov University ang pumunta sa kanilang bahay, at hiniling sa De Medici's family na i-publish ang prescription para sa White Death medicine na kanyang natuklasan. Nagdahilan tuloy si Bruno para umuwi ang mga kinatawan ng universidad dahil sigurado siyang milagro mula sa Yakusen God ang gamot kaya hindi na ito kailangan pang ituro sa ibang tao. Gayunpaman, iba pala ang opinyon ni Palma. Sinabi ni Palma na ang gamot ay maaaring gawin ng hindi gumagamit ng mga sagradong pamamaraan at isang araw, ilalathala niya ang paraan ng paggawa. Nagulat ang kanyang ama sa narinig. Sinabi ni Palma na ang mahalagang kaalaman ay dapat ibahagi sa lahat. Sa ganoong paraan, nakatitiyak siyang lalabas ang mga bagong tuklas sa larangan ng pharmacist at medikal na maaaring makinabang sa lahat. Higit pa rito, ipinaliwanag ni Palma na ito lamang ang kanyang prinsipyo bilang isang pharmacist, at hindi niya itinanggi na ang bawat isa ay may iba't ibang prinsipyo. Sinabi ni Bruno na ang pananaw at prinsipyo ni Palma ay banta sa ilang tao, at bilang ama, naisip niya na may gustong mag-alis kay Palma. Siyempre, hindi lang mga pharmacist ang gustong tanggalin si Palma, kundi ilang individual na sadyang nagdadala ng White Death sa palasyo. Ipinaliwanag ni Bruno na nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa mga taong gustong palitan ang posisyon ng reyna sa imperyo, kaya gumawa sila ng plano sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng sakit sa palasyo. Gayunpaman, hindi sigurado si Palma tungkol doon dahil 10% lang ang posibilidad na magkaroon ng sakit. Pagdating ni Palma sa palasyo, masayang sinalubong siya ni Prinsipe Noah at niyaya siyang sundan siya sandali. Sa isang eskinita sa palasyo, sa pabulong, ipinaalam ni Prinsipe Noah na ang reyna ay naghanda ng regalo para kay Palma sa lalong madaling panahon. Tinanong muli ni Prinsipe Noah kung anong regalo ang gusto ni Palma. Inosenteng sinagot niya lang na wala siyang gusto. Pagkarinig nito, tinawag siyang tanga ni Prinsipe Noah dahil maaaring humingi ng pera, titulo, o teritoryo si Palma. Aniya, hindi dapat mag-atubiling sabihin sa kanya ni Palma kung may gusto siya sa hinaharap. Sa pag-iisip tungkol sa hinaharap, sa wakas ay sinabi ni Palma kay Prinsipe Noah na gusto niyang magbukas ng isang pharmacy na nagbibigay ng ligtas at murang mga gamot para sa lahat, anuman ang katayuan sa lipunan. Sa silid ng reyna, pagkatapos ng kanyang nakagawiang pag-inom ng gamot mula kay Palma, pinuri niya ang kanyang bagong gamot, na mabisa dahil gumagaling na ang kanyang kalagayan. Sinabi noon ni Palma na hindi mahuhulaan ng tao ang hinaharap at walang gamot ang makakapagpagaling ng sakit. Biglang sinabi ng reyna na ang mga sinabi ni Palma ay kabaligtaran sa kanyang sinabi nang magbigay siya ng talumpati sa harap ni Claude at ng mga maharlikang manggagamot. Nang marinig iyon ay napangiti na lamang si Palma. Sinabi niya ang mga positibong bagay noong panahong iyon para magkaroon siya ng kumpiyansa sa pagpapagaling. Pinasigla ni Palma ang reyna sa pagsasabing talagang kailangan siya ng kanyang anak na si Prinsipe Luis at marami ang humahanga at nangangailangan sa kanya upang mamuno sa imperyo sa kaharian na ito. Idinagdag ni Palma na hanggat ang mga tao ay tapat sa kanya, ang kanyang pag-iral ay napakahalaga pa rin. Nang marinig iyon, napangiti ang reyna habang pinupuri ang sinabi ni Palma. Aniya, sigurado siyang mabubuhay siya ng mas mabuting buhay at papahalagahan ang bawat araw na lumipas. Gayunpaman, ang reyna ay mukhang nalilito sa kahulugan ng kanyang mga salita, ngunit hindi siya nagpaliwanag at lumabas ng kanyang silid. Makalipas ang ilang buwan, binabati ni Bruno ang reyna, na gumaling na. Pinatawag niya ito dahil may gusto siyang pag-usapan tungkol kay Palma. Kinabukasan, dinala ni Bruno si Palma para dumalo sa engranding seremonya ng imperyo. Nakatanggap pala sila ng parangal mula sa reyna dahil may ambag si Bruno sa pag-aalaga sa kanya sa ngayon at sa kanyang dedikasyon sa pagsasanay sa susunod na henerasyon ng mga pharmacist.
Nakatanggap si Bruno ng isang lugar na tinatawag na Mershire bilang gantimpala para sa kanyang mga serbisyo sa imperyo. Pinayuhan ng Reyna si Bruno na ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa larangan ng pharmacist. Pagkatapos noon, ipinatawag niya si Palma at formal na ginawang Pharmacist of the Empire habang nag-flash ng badge. Hindi lamang iyon, ngunit partikular na pinahintulutan siya ng Reyna na magtayo ng isang pharmacy sa kabisera ng Imperial. Kinabukasan, nagulat si Palma sa pagdating ng mga sugo ng Reyna na tutulong sa kanya sa paggawa ng apothecary. Kahit hindi pa siya handa, inutusan sila ng Reyna na itayo ang pharmacy sa araw na yon. Maya-maya, dumating si Ellen doon dahil inimbitahan siya ni Bruno na tulungan si Palma na magtayo ng pharmacy. Nagsimula siyang magtanong tungkol sa kanyang mga plano tungkol sa pharmacy na gusto niya. Si Palma, na hindi pa nakakapagdesisyon sa disenyo at konsepto ng pharmacy na nais niyang itatag, ay nais lamang niyang pag-isipan pa ito habang bumibisita sa iba't ibang pharmacy. Gayunpaman, ang isa sa mga sugo ng Reyna, si John, ay nagsabi kay Palma na ang pharmacy ay dapat itayo ayon sa gusto niya, kung hindi, sila ay magkakagulo kung hindi siya magbibigay ng mga tagubilin. Sa kalaunan, nagsimulang gumuhit ng mga sketch ng apothecary building, at sinabi ni Ellen na papayagan ito ng Reyna na muling itayo kung hindi nagustuhan ni Palma ang sketch mamaya. Makalipas ang ilang araw, nakitang halos tapos na ang gusali ng pharmacy nang magpasalamat si John kay Palma dahil talagang nakatulong ang kanyang mga detalyadong plano para mabilis matapos ang kanilang trabaho. Pagkatapos ay tinanong ni John ang pangalan ng dispensaryo ni Palma. Noong una, isinasaalang-alang ni Palma na pangalanan ang kanyang pharmacy na De Medicis, ngunit ayaw niyang hayagang gamitin ang pangalan ng pamilya. Gayunpaman, hindi may kakailan na natutuwa siya na natupad na ang kanyang pangarap na makapagtayo ng sarili niyang pharmacy. Kahit na hindi niya inaasahan na sa ibang mundo pala ito matutupad. Narinig ni John ang pagbulong ni Palma at inakala niyang pinangalanan niya ito ng Parallel World Pharmacy, kaya tumawag siya ng signmaker para itatak ang pangalan. Makalipas ang ilang araw, nang dumating si Ellen upang tingnan ang pharmacy, na ngayon ay may karatula sa harap nito, pinuri niya si Palma sa ngalan ng pharmacy. Gayunpaman, itinanggi niya ito at sinabing ang pangalan ay nagbunga ng hindi pagkakaunawaan. Huminahon si Ellen at sinabing kung ang pangalan ng pharmacy ay nakakuha ng atensyon ng mga tao, at kahit na anong pangalan ang pinili ni Palma, ang pagbubukas ng pharmacy ay hindi makakapigil sa kanya na makipag-away sa Pharmacists Union. Hindi nagtagal, bumisita sa isang pharmacy ang isang nasa middle age na mukhang galing sa isang mayamang pamilya at nagtanong kung sino ang nagmamay-ari ng pharmacy. Sa wakas ay sumagot si Palma na siya ang may-ari. Pagkatapos nito, nagtanong siya tungkol sa kailangan ng lalaki sa pagbisita sa kanyang pharmacy. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Veron at sinabing siya ang pinuno ng Seinfeld Pharmacists Union. Magalang na ipinakilala ni Palma ang kanyang sarili bilang Royal Pharmacist at nagmula sa pamilyang De Medicis. Pagkatapos ay kinukutsa siya ni Veron sa pagsasabing candy lang ang kayang ibenta ng pharmacy dahil napakabata pa niya. Si Ellen, na narinig ang sinabi ni Veron, ay mukhang inis na inis at tila handa nang makipaglaban. Nang makita ang ugali ng kanyang guro, sinubukan ni Palma na pakalmayan si Ellen, at ngumiti kay Veron habang sinasagot na nagbibenta siya ng throat tablets na may substance na katulad ng candy. Si Palma, na nakakaalam na hindi gusto ni Veron ang gusali ng kanyang pharmacy, ay nagtanong kung dapat ba siyang sumali sa guild kung gusto niyang magbukas ng isang pharmacy. Sumagot si Veron na hindi tumatanggap ang guild ng mga miyembro ng Maharlika, ngunit isa sa alang-alang niya ito kung gusto ni Palma na sumali. Ikinatwiran niya na ang kanyang guild ay hindi nagbibenta ng mamahaling gamot tulad ng ginagawa ni Palma. Itinanggi ito ni Palma at sinabing ibebenta niya ang gamot sa murang halaga. Si Ellen, sawa na sa mga sinabi ni Veron, ay tuluyang ninas at sinabi sa kanya na maging tapat kung gusto niyang sirain ang tindahan ni Palma dahil handa itong labanan siya. Katwiran ni Veron, pumunta lang siya para kumustahin ito. Ilang sandali matapos ang kanyang mga salita, umalis siya sa venue. Nang nasa bahay, iniisip pa rin ni Palma ang taong bahala sa pananalapi sa pharmacy. Sa hapon, malungkot si Blanche at ang mga kasambahay dahil nagdesisyon si Cedric na magretiro dahil gusto niyang gumaling ang kanyang tuhod. Actually, gusto pa sana ni Cedric na magtrabaho sa bahay, pero hindi na pwede ang lagay ng tuhod niya. Dahil alam niyang gugustuhin pa niyang magtrabaho kung malusog ang kanyang mga tuhod, hiniling siya ni Palma na magtrabaho sa kanyang pharmacy bilang isang accountant. Pagkatapos noon, hiniling niya sa kanyang ama na payagan si Cedric na magtrabaho kasama niya sa pharmacy dahil accounting ang background ni Cedric. Nang marinig iyon, pumayag si Bruno sa kahilingan ng kanyang anak at tinawagan si Simon para magdala ng regalo kay Palma na naging kaban pala ng ginto bilang panimulang kapital para sa pagpapatayo ng sariling pharmacy. Matapos ang ilang araw, sa wakas ay pinasinayaan na ang pharmacy ni Palma. May mga taong ayaw sa pagkakaroon ng pharmacy, na inaakala nilang gusto lang maglaro ni Palma sa pag-aaksaya ng pera ng kanyang mga magulang para pagbuksan sila. Isang buwan matapos buksan ang pharmacy, hindi naabot ng mga resulta ang inaasahan ni Palma. Sinabi ni Ellen na ang mga karaniwang tao ay karaniwang pumupunta sa isang pharmacy na nakatuon sa mga karaniwang tao.
Samantala, ang mga maharlika ay karaniwang nagpapatawag ng isang manggagamot sa kanilang tahanan. Pagkatapos ay nagsimulang mag-isip si Palma kung paano mahikayat ang mga tao na bisitahin ang kanyang pharmacy. Kasabay nito, biglang dumating si Charlotte habang nagsasabi ng isang magandang balita. Upang malaman kung ano ang iniisip ng mga residente tungkol sa pharmacy ni Palma, nakolekta niya ang isang survey na ibinahagi niya nang nakikipag-chat sa kanila. Pagkatapos ay inihayag ni Charlotte ang mga resulta ng survey na ginawa niya sa 100 residente ng Imperial Capital. Ang unang bagay na nag-alinlangan sa mga mamamayan na bisitahin ang pharmacy ni Palma ay ang Imperial Crest na kitang-kita na nakadisplay sa harap ng pharmacy, na tila nakatakot sa maraming tao. Bukod pa riyan, hindi alam ng mga residente kung paano makipag-usap sa mga maharlika sa takot na mapag-alitan sila. Tapos may mga nagsabing wala silang maayos na damit para pumunta sa tindahan ng maharlika, kahit na walang pakialam si Palma doon. Tapos medyo nakakatakot sa mga residente ang guard sa pinto, at huli, wala silang tiwala sa pagbili ng gamot sa isang pharmacy dahil 10 taong gulang na bata ang may-ari. Di nagtagal, iminumungkahi ni Cedric na ipakita ang mga presyo ng gamot at mga bayarin sa inspection partikular sa harap ng tindahan. Ngunit sinabi ni Charlotte na ang ilang mga residente ay hindi marunong magbasa, kaya kailangan nilang mag-isip muli tungkol sa mga paraan upang maakit ang mga customer at mapabuti ang serbisyo. Isang matandang lalaki na nagngangalang James, ang unang customer sa pharmacy, ay bumalik upang bisitahin ang pharmacy at bumili ng 3 sea candy. Si James, na ilang beses nang nagpunta sa pharmacy, ay nagpapa-curious kay Palma at nagtataka kung siya ay isang mandaragat dahil palagi siyang bumibili ng sea candy na gumaganap upang maiwasan ang scabies at naglalaman ng vitamin C na kailangan ng mga mandaragat. Nang marinig ang tanong na ito, hindi sumagot si James at sa halip ay umalis, sinabing may appointment siya sa iba. Hindi nagtagal, lumabas si Palma sa pharmacy at hindi sinasadyang nakita niya si James, na magkakasamang nakikipag-usap sa ilang tao. Nagulat si Palma sa pagbisita ng kanyang mga magulang, na nagbalat kayo na nakasuot ng maskara dahil gusto nilang personal na bisitahin ang kanyang pharmacy. Humingi ng pahintulot si Bruno na tumingin sa paligid ng pharmacy, at masigasig na sinamahan at pinaliwanagan ni Palma ang kanyang mga magulang. Sa unang palapag ay isang lugar para sa pagbibenta ng mga gamot, isang silid para sa paglalaan ng mga gamot, at isang silid ng paghihintay para sa mga customer. Pagkatapos, ang ikalawang palapag ay isang treatment at restroom para sa mga pasyente, may 4 na kama at isang isolation room na may mga bathroom facility. Sa ikatlong palapag, mayroong isang employee room para makapagpahinga na nilagyan din ng kusina. Habang ang ika-4 na palapag ay ginagamit para sa laboratorio, kung saan si Palma ay gumagawa ng mga gamot. Nagkomento si Bruno na medyo maganda ang pharmacy at nagtanong tungkol sa mga customer dahil wala siyang nakitang maharlika, mga ngalakal, o karaniwang tao na dumarating. Prangkahan na sinabi ni Palma na nag-iisip sila ng mga paraan para maakit ang mga mamimili para maging komportable silang bumili ng gamot doon. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Beatrice na magbenta si Palma ng mga pampaganda sa mga maharlika. Kung ang mga pampaganda ay kilala sa mga maharlika at mabibili sa murang halaga, gagamitin din ito ng mga karaniwang tao. Nang marinig ang payo ng kanyang ina, tinanong ni Palma kung anong mga pampaganda ang karaniwang ginagamit ng mga maharlika. Sumagot si Beatrice na noon pa man ay interesado na siyang gumamit ng mga kosmetikong produkto na maaaring magpaganda ng balat na may mabango at pangmatagalang amoy. Iminungkahi ni Bruno na huwag magbenta ng bleaching powder si Palma dahil naglalaman ito ng mga delikadong metal tulad ng white lead at mercury chloride, at malalanghap sa bibig at ilong, kaya dapat maging maingat ang mga tao sa paggamit nito. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, may dumating na lalaki sa pharmacy at sinabi sa kanila na isang maharlika na babae na nagngangalang Chloe ang biglang nahimatay. Nang marinig ito, sumugod si Palma para tingnan ito. Pagdating sa lugar, sinabi ni Palma sa kasambahay ni Chloe na siya ang pharmacist ng palasyo, at sa wakas ay pinayagang pumasok sa karwahe ng kabayo, kung saan siya nagpapahinga. Sa kanyang banal na mga mata, masasabi ni Palma na si Chloe ay hindi dumaranas ng anumang karamdaman at ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay sanhi ng ilang mga hiwa sa kanyang braso, na nagsimulang maging impeksyon. Sa wakas, sinabi ni Palma sa kanyang kasambahay na walang sakit si Chloe ngunit nanghihina lang siya dahil katatapos lang niyang magpa-bloodletting method. Nang marinig iyon, hindi makapaniwala si Chloe dahil isang pinagkakatiwalaang manggagamot ang gumawa nito. Muling ipinaliwanag ni Palma na kung siya ay dumudugo kahit na hindi siya dumaranas ng sakit na may malaking bilang ng mga hiwa, syempre, maaari itong magdulot ng impeksyon. Pagdating sa pharmacy, tapat na sinabi ni Chloe, anak ng Marquis de Chatillon, isang kilalang negosyante sa kabisera, na tinanggihan siya ng lalaking gusto niya dahil gusto daw niya ang mga puting babae. Iniisip ni Chloe ay sasabihin ng lalaki na gusto siya nito kapag pumuti na ang balat nito, kaya desidido siyang gawin ang bloodletting method. Sinabi sa kanya ni Palma na ang labis na pagdurugo ay maaaring maging banta sa buhay. Nagbigay siya ng syrup para gumaling sa anemia, at gamot para sa impeksyon habang ipinapaliwanag na ang gamot ay dapat inumin 3 beses sa isang araw, ito ay umaga, hapon, at gabi.
Hindi rin nakakalimutan, pinayuhan ni Palma si Chloe na itigil na ang paggamit ng whitening powder dahil maaari nitong ilagay sa panganib ang kanyang kalusugan. Habang umiiyak ay sinagot niya na hindi niya kaya dahil gusto niya laging maganda sa harap ng lalaking gusto niya. Pagkatapos ay iminungkahi ni Charlotte si Palma na gumawa ng isang bagay para kay Chloe, at sa wakas, naalala niya ang isang powder foundation na maaaring magpaputi ng balat at may ligtas na sangkap. Tutulungan daw niya si Chloe at hiniling na bumisita sa pharmacy sa loob ng isang linggo. Makalipas ang ilang araw, ginugulat ni Palma ang lahat sa pharmacy dahil sobrang puti ng mukha nito. Sinusubukan niya pala ang isang powder na ginawa niya para kay Chloe. Ang mga pampaganda na kanyang ginagawa ay ligtas para sa kalusugan. Wala itong lead o mercury compound dahil gawa ito sa mga natural na sangkap at mabuti para sa balat. Nagtataka, nagtanong si Ellen tungkol sa lead at mercury. Ipinaliwanag ni Palma na ang whitening powder na kasalukuyang available ay naglalaman ng lead at mercury, na lubhang nakapipinsoles sa katawan. Kung ang dalawang sangkap ay masyadong hinihigop ng katawan, maaari itong makapinsala sa nerve tissue o kidney. Pagkatapos ay plano ni Palma na ipaalam sa Reyna ang tungkol sa mga panganib ng naturang mga pampaganda. Makalipas ang isang linggo, bumalik si Chloe sa pharmacy para kunin ang kanyang mga pampaganda. Hiniling ni Palma na hugasan muna ang kanyang mukha, pagkatapos ay maglagay ng moisturizer at whitening powder. Noong una, medyo nagulat si Chloe dahil hindi naman pulbos ang ginamit gaya ng ginamit niya noon. Ipinaliwanag tuloy ni Palma na sadyang ginawa niya itong parang cream para madaling ilapat sa balat na maaaring makaiwas sa sunburn. Ang nilalaman ng titanium oxide sa cream ay maaaring magpakita ng UV rays. Pagkatapos maglagay ng cream, tinulungan ni Ellen si Chloe na maglagay ng loose powder, at namangha siya dahil kumikinang ang mukha niya sa loose powder. Ginawa ni Palma ang polvo upang magmukhang maputi at kumikinang na parang nyebe ang mukha ng gumagamit sa araw ng umaga. Buti na lang at nagustuhan talaga ni Chloe ang produkto. Hindi lang iyan, inirerekomenda ni Palma na linisin niya ang kanyang mukha, na buong araw nang gumagamit ng makeup, gamit ang makeup remover na naglalaman ng mga sangkap na magpapalusog sa balat. Kung regular niya itong ginagamit, mas puputi ang kanyang balat, kahit na hindi siya naglalagay ng powder. Si Chloe, na sobrang nasiyahan sa lahat ng mga produktong ibinigay ni Palma, ay nagpasalamat sa kanya. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang e-promote ni Palma ang mga pampaganda nito sa publiko. Nagdala si Charlotte ng isang basket ng kanyang mga pampaganda at sinimulang i-promote ang mga ito sa mga tao. Kinumpirma niya na ang pinakabagong mga kosmetiko ay napakapopular sa mga maharlika at ipinaliwanag na ang mga pampaganda na ito ay mga produkto ng pangangalaga sa balat na maaaring magpaputi at magpalusog sa balat sa abot-kayang presyo. Ang ilang mga kababaihan ay naging interesado sa mga pampaganda na ito at binili ang mga ito. Hindi lang iyan, sa mga cosmetic packages na ibinibenta ni Palma, may mga picture guide na madaling intindihin kaya naman magagamit ng mga hindi marunong magbasa. Matapos maging matagumpay at kilala sa publiko ang cosmetic sales ni Palma, sa kalaunan, maraming tao ang nagsimulang bumili ng mga gamot at kosmetiko sa Parallel World Pharmacy ni Palma, dahil nagbibigay ito ng mga produktong madalas ginagamit ng mga maharlika sa medyo mababang presyo. Kung tutuusin, dahil sa dami ng bumibili na dumarating, madalas ay hindi na nakukuha ni Chloe ang kanyang mga pampaganda dahil sold out na ang mga produktong ito. Humingi ng paumanhin si Palma at sinabing hindi makaagapay ang kanilang produksyon sa dami ng request. Iminungkahi ni Chloe kay Palma na magtayo ng isang independenteng subsidiary para sa mga pampaganda. Sinabi niya na handa siyang tustusan ang pagtatayo ng kumpanya at pag-recruit ng mga pharmacist, ngunit ang kumpanya ay mananatiling pag-aari ni Palma. Lumalabas na handang tumulong si Cedric sa administrasyon para maitatag ang kanyang subsidiary. Nang marinig ang paliwanag na iyon, sa wakas ay pumayag si Palma. Pagkalipas ng ilang araw, nabuo ang ikalawang sangay ng Parallel World Pharmacy na pinangalanang MedIQ, na dalubhasa sa paggawa ng mga kosmetiko, na medyo ikinagulat ni Palma dahil napakabilis ng proseso. Kinuha pa ni Chloe ang pinakamahuhusay, pinakamay karanasan, at may kaalaman sa medikal na babaeng pharmacist na natapos ang mga kontrata dahil kinailangan nilang manganak. Lumalabas na hindi na muling makapagtrabaho ang mga babaeng pharmacist pagkatapos manganak kaya naman karangalan nilang makabalik sa trabaho. Isang araw, nagpasya ang pamilya de Medicis na pumunta sa Mershire, ang teritoryong ibinigay ng Reyna kina Bruno at Palma para sa matagumpay na pagpapagaling sa kanya. Ang Mershire ay isang sikat na daungan ng kalakalan na ginamit bilang gateway sa imperyo. Ang lugar na ito ay ang pinakamalaking producer ng mga herbal na halaman, na napakahalaga para sa isang pharmacist. Kasalukuyang tinatalakay ni Bruno at ng kanyang mga tauhan ang mga ulat ng trade accounting sa nakalipas na 5 taon. Sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan ang tungkol sa isang kumpanya ng kargamento sa East Indian mula sa Netherlands Kingdom, na nanloloko para maiwasan ang pagkolekta ng buwis. Nang marinig ang ulat, inatasan ni Bruno ang kanyang mga nasasakupan na pag-usapan ito sa kumpanya upang mapababa ang shipping rates at mas madaling maihatid ang mga bilihin.
Habang nagpapatuloy ang meeting, biglang pumasok si Palma sa meeting room para makipagkita sa kanyang ama. Ang katulong ng kanyang ama, na nakakita sa kanya, ay iminungkahi na bisitahin niya ang sikat na Mershire Beach, na napakaganda. Nang marinig ito, nagpaalam si Palma na pupunta sa dalampasigan matapos sabihin ng kanyang ama na huwag lumangoy sa dagat ng mag-isa. Pagdating sa beach, nakita ni Palma si Blanche na naglalaro ng buhangin kasama si Charlotte. Pagkatapos ay humingi sila sa kanya ng pahintulot na lumangoy sa dagat. Gayunpaman, pinagbawalan niya silang lumangoy sa dagat dahil binalaan siya ng kanyang ama. Nang marinig ito, nakiusap si Blanche sa kanyang kapatid na payagan siyang lumangoy at nangakong hindi na siya lalangoy masyadong malayo sa dalampasigan. Nang makita ang nakakaawang ekspresyon ng kapatid ay pumayag na rin ito kaya naman masayang umalis ito. Habang naglalakad si Palma sa dalampasigan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya si Ellen na naghahanda sa paglangoy sa dagat. Pagkatapos nito, nakaupo siya sa dalampasigan at tinitingnan si Blanche, na nagpapaalala sa kanyang nakababatang kapatid na babae mula sa nakaraan na lumangoy sa dagat taon-taon. Naalala niya ang panahong nagalit ang kanyang nakababatang kapatid na babae dahil hindi ito marunong lumangoy sa dagat dahil sa sakit nito. Biglang napasulyap si Palma sa alon. Sumugod siya sa paglangoy ng si Blanche ay papalayo ng papalayo. Ngunit habang palayo si Blanche, nagpanik at sumigaw si Palma, na nagdulot ng kakaibang kapangyarihan na lumabas sa loob niya. Hindi niya sinasadyang lumikha ng tuyong lupa sa gitna ng karagatan upang iligtas siya. Himala, parang pinipigilan ang tubig dagat at gumawa ng harang para hindi sila malunod. Tila namangha sa kapangyarihan ni Palma si Ellen na nagkataong nandoon matapos habulin si Palma. Matapos matagumpay na dalhin si Blanche sa dalampasigan, tinignan ni Palma, na nag-aalala para sa kanyang nakababatang kapatid na babae, ang kanyang kalagayan gamit ang kanyang mga mata. Buti na lang at hindi gaanong nakainom ng tubig si Blanche. Namangha pa rin, tinanong siya ni Ellen tungkol sa kapangyarihang ito, ngunit hindi maintindihan ni Palma. Nakonsensya siya sa pagpayag niya kay Blanche na lumangoy sa dagat, ngunit inaliw siya ni Ellen, sinabing mahusay ang ginawa niyang pagliligtas kay Blanche. Sa gabi, nag-iisip si Palma dahil naalala niya ang oras na balak niyang alisin ang mga molecule ng tubig dagat. Kung medyo na late siya, maaaring naalis niya sina Blanche at Ellen, na may mga molecule ng tubig sa katawan. Naisip niya na normal lang para sa mga tao na matakot sa kanyang hindi makatwirang lakas. Nang makitang hindi natutulog si Palma, tinanong ni Charlotte kung may kailangan siya. Sumagot si Palma na wala siyang kailangan at sinabihan siyang matulog. Gayunpaman, nagkaroon siya ng lakas ng loob na tanungin si Palma tungkol sa pangyayari sa dalampasigan. Pagkatapos ay sinabi ni Palma na gusto niyang huwag matakot si Charlotte sa kanya pagkatapos makita ang kanyang banal na pamamaraan. Tila nakita niya ang isang napakatakot na Charlotte sa dalampasigan pagkatapos nitong makita ang lakas nito. Si Charlotte, na nakonsensya, ay humingi ng tawad at sinabing ang kanyang banal na pamamaraan ay hindi pangkaraniwan at matapang na tinulungan si Blanche, kahit na siya ang dapat tumulong kay Blanche, hindi siya. Gayunpaman, binigyang katwiran ni Palma ang ginawa ni Charlotte dahil alam niyang hindi marunong lumangoy si Charlotte. Masaya raw siya na nananatili si Charlotte sa dalampasigan at hindi inilalagay sa panganib ang sarili. Kahit na si Blanche ay ang kanyang paboritong maliit na kapatid na babae, itinuring niya si Charlotte na kasing halaga ng kanyang pamilya. Nang marinig iyon, labis na naantig si Charlotte sa mga sinabi nito, at nagpapasalamat siya dahil pakiramdam niya ay iniligtas siya ni Palma. Sa isang simbahan, nakita ang isang lalaking nagngangalang Salomon na nagulat nang marinig ang ulat mula sa kanyang kasamahan na nagsabing mayroong isang batang walang anino, na kayang magbura ng tubig dagat ng walang staff. Nalaman nila ang balita mula sa isang orphanage sa Mershire na nakakita sa nangyari. Sa una, hindi nila sineseryoso ang kwento ng bata hanggang sa makalipas ang ilang araw. Isang orphanage caretaker ang pumunta sa lokasyon at natagpuan ang mga labi ng isang hindi pangkaraniwang sagradong pamamaraan. Pagkatapos nito, hiniling ni Salomon sa isa sa kanyang mga tauhan na nagngangalang Joseph na magbigay ng utos sa lahat ng diocese sa Sunflove Empire na hanapin ang batang walang anino. Dapat daw nilang tapusin ang bata dahil hindi ito tao. Pagkatapos ng isang linggong bakasyon sa Mershire, hindi inaasahan ni Palma na magiging mas abala ang pharmacy kaysa dati. Maya-maya pa ay may nakita siyang dalawang lalaki na mukhang kahina-hinala, at nang lapitan niya ito ay naglakad na lang sila palayo. Pagkatapos ay tinalakay ni Palma ang dalawang kahina-hinalang lalaki kasama si Ellen at ang iba pa. Naisip niya na baka magka-interes ang dalawang misteryosong lalaki kay Palma habang ipinapaliwanag na iba ang hitsura ng puting robe na suot ng dalawang misteryosong lalaki sa mga guild sa bayan. Dagdag pa ni Ellen para silang mga pari mula sa isang simbahan sa labas ng Empire. Pagkatapos noon ay napag-usapan na ito ni Palma at ng iba pa sa mga guards para mas maging alerto sila para walang mangyari sa mga customer. Kinabukasan, nang bubuksan na sana ng isang gwardya ang tarangkahan ng pharmacy, biglang, isang karwahe na hinihila ng kabayo ang pumasok sa pharmacy. Nagmamadali ang gwardya upang iulat ito kay Bruno, na galit na may isang grupo ng mga tao na sinusubukang guluhin ang negosyo ng kanyang anak.
Hindi lang iyon, maaari nitong ilagay sa panganib ang kaligtasan ng kanyang pamilya at ng mga nasa paligid ng pharmacy. Balak ni Bruno na iulat ang pangyayari sa Reyna dahil may kutob siya na hindi lang nila gustong sirain ang pharmacy ni Palma kundi saktan ang kanyang bunsong anak. Tinanong ni Bruno si Palma kung may hinala siya dahil ang pag-atake ay isang deklarasyon ng digmaan sa pamilya de Medicis. Sa totoo lang, naisip ni Palma si Veron, ang chief apothecary, pati na rin ang mga taong nakasuot ng puting damit na pumunta sa pharmacy ilang araw na ang nakakaraan. Gayunpaman, hindi ito sinabi ni Palma sa kanyang ama dahil hindi maganda ang pagbibintang ng walang ebidensya. Sumagot siya na aalamin niya. Pinayuhan ng kanyang ama si Palma na manatiling alerto dahil hindi magdadalawang isip ang kanilang mga kalaban na gumamit ng iba't ibang paraan para sirain ang pamilya de Medicis. Pagkatapos nito, sumugod si Palma sa pharmacy at nakakita ng nasirang pharmacy matapos ang insidente. Ganunpaman, nakahinga siya ng maluwag na walang nasugatan. Pagkatapos ay sinabi ni Cedric kay Palma na pinakiusapan niya sina Ellen at Charlotte na dalhin ang ilan sa mga gamot sa MedIQ para makapaghatid pa sila ng gamot sa mga mamimili kung may dumating na customer sa araw na yun. Biglang dumating si James sa pharmacy kasama ang ilang kabataang handang tumulong kay Palma sa paglilinis ng lugar. Sinabi ni James na nagustuhan ng mga kabataan ang si Candy sa pharmacy ni Palma. Dahil alam niyang may handang tumulong sa kanya, laking pasasalamat ni Palma. Bukod pa riyan, ilang residenteng nakatira malapit sa pharmacy ang dumating para tulungan siya. Hindi nagtagal, biglang dumating sa pharmacy ang isang babae at pinakiusapan si Palma na tingnan ang kalagayan ng kanyang ama na matagal nang walang malay dahil sa init. Nang marinig ito, inutusan siya ng lahat ng tumutulong sa kanya sa pharmacy na tulungan ang babae. Ganoon din ang sinabi ni Cedric at tiniyak niya kay Palma na kaya niyang bantayan ang lahat ng nagtatrabaho. Hindi nagtagal, kinuha ni Palma ang kanyang medical equipment box at sumakay ng kabayo papunta sa bahay ng babae, na malayo sa lungsod. Sa daan, itinuro ng babae ang isang parang na nagpilit sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa paglalakad. Nang tatanungin na sana muli ni Palma ang direksyon at nang lingunin, nawala na pala ang babae. Hindi nagtagal, biglang pinalibutan si Palma ng grupo ng mga lalaki na nakasuot ng puting robe sa pangunguna ni Salomon. Napagtanto niya na maaaring inutusan ni Salomon at ng kanyang mga tauhan ang babae na Ephraim siya. Pagkatapos ay nagtanong si Salomon tungkol sa pagkakakilanlan ni Palma habang kinukumpirmo na si Palma ang batang binanggit ng kanyang mga nasasakupan kanina, pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na siya at ang kanyang grupo ay ang mga inquisitor ng Diocese of Panactios, ang nangungunang relihiyosong orden ng San Fluve Empire. Naalala tuloy ni Palma ang mga salita ni Ellen tungkol sa Diocese of Panactios, na may higit na autoridad sa larangan ng relihiyon kaysa sa Reyna. Tinukoy nila ang mga protector gods at sacred techniques para sa mga bagong silang at binigyan sila ng peerages. Bilang karagdagan, mayroong isang grupo sa loob ng orden na ang trabaho ay paksain ang masasamang espiritu at mga heretical people, tulad ni Salomon at ng kanyang grupo. Inakusahan ni Salomon si Palma bilang isang masamang espiritu na nakabalat kayo bilang isang batang lalaki. Itinanggi ito ni Palma at sinabing tao siya. Ngunit hindi naniwala si Salomon sa kanyang sinabi at inutusan ang kanyang mga tauhan na bumuo ng isang magic seal na madaling nasira ni Palma. Pagkatapos ay sinubukan ni Palma na kumbonsihin si Salomon at ang kanyang grupo na siya ay hindi isang masamang espiritu, ngunit inaatake pa rin nila siya sa lahat ng paraan na posible, ngunit madali niyang naiiwasan ang lahat ng kanilang mga pag-atake. Nang makitang ang lakas ni Palma ay higit sa isang ordinaryong tao, inutusan ni Salomon ang kanyang mga tauhan na patayin siya. Noong una, ayaw lumaban ni Palma, ngunit dahil matigas ang ulo ng mga tao, sa wakas ay ginamit niya ang kanyang lakas para mahulog si Solomon mula sa kanyang kabayo. Hindi nagtagal, biglang lumitaw ang Diyos na si Yakusen bilang si Palma, na nagsabi sa kanila na itigil na ang pag-atake sa kanya dahil naparito siya sa mundong ito hindi para lumaban kundi para gamitin ang kanyang kapangyarihan para magpagaling ng iba. Kasabay nito, napansin ni Salomon at ng grupo ang sagradong marka sa braso ni Palma, isang sagradong simbolo ng isang Diyos ng walang limitasyong kapangyarihan. Hindi nagtagal ay napagtanto ni Salomon at ng kanyang grupo na ang walang anino na katawan at ang sagradong simbolo ng Diyos ng Yakusen ay patunay na si Palma ay talagang isang pagkakatawang tao ng isang Diyos. Ang paglitaw ng Yakusen God ay nagpagising sa mga lalaking nakasuot ng puting damit at lumuhad sa harap ni Palma matapos malaman na ang figure sa harap nila ay isang Diyos. Pagkatapos ay ipinagtapat ni Salomon ang kanyang kasalanan dahil sa mapangahas niyang inatake ang Diyos. Bilang parusa, handang mamatay si Salomon, dahil ang sugat sa pagkahulog mula sa kanyang kabayo ay hindi nagagaling, kaya maya-maya, tiyak na mamamatay ito. Pagkatapos ay humingi ng pahintulot si Salomon kay Palma na tapusin ang kanyang buhay sa lugar. Pinipigilan ni Palma, na bumalik sa kanyang anyo bilang tao, na wakasan ang kanyang buhay, sinabi na gusto niyang mabuhay si Salomon at ang kanyang grupo at hindi na siya guluhin at ang kanyang pharmacy. Paliwanag ni Palma, ayaw niyang dumanak ang dugo dahil sa insidente. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang banal na mata upang makita ang sugat ni Salomon.
Dahil sa insidente, nag-crack ang upper shins ni Salomon at umagos ang dugo dahil sa tama nang mahulog siya mula sa kabayo. Nang makitang medyo malubha ang mga sugat ni Salomon, sinadya ni Palma na operahan siya bago mahawa ang sugat at maaaring ilagay sa panganib ang kanyang buhay. Pinainom ni Palma si Salomon ng antibiotic para maiwasan ang impeksyon, pagkatapos ay nag-inject ng anesthetic sa likod, nilinis ang sugat, at pinutol ang tissue na hindi na gumagana. Pagkatapos nito, tinahi ni Palma ang sugat at tinakpan ito ng benda. Hiniling ni Palma kay Salomon at sa kanyang grupo na ilihim ang lahat dahil ayaw niyang magdulot ng kaguluhan. Pagkatapos ay pumayag silang ilihim ito, pasalamatan si Palma sa hindi pagpaparusa sa kanila, at iligtas siya. Sinabi noon ni Palma na hindi na nila kailangang isipin yun dahil bilang isang nag-aral ng pharmacy at medisina, normal lang na marami siyang nailigtas na buhay. Pagkalipas ng ilang buwan, sinabi ni Ellen kay Palma na ang isang bagong hinirang na punong pastor ay dumating sa pharmacy, at ito pala ay si Salomon, na gustong pasalamatan si Palma at bigyan siya ng regalo. Pagkatapos ay sinabi ni Salomon kay Palma na nagpadala siya ng ulat sa pamunuan ng Diocese of Panakthios na walang palatandaan ng kasamaan sa Sanloob, at hindi kailanman nagkaroon ng batang lalaki na walang anino. Nang marinig iyon, nagpasalamat si Palma kay Salomon at lubos siyang nabuhayan ng loob na ngayon ay wala nang naghinala sa kanya. Sinabi ni Salomon na siya ay dumating upang humingi ng tawad at magpasalamat kay Palma at nais na bigyan siya ng isang staff. Ang staff ay isa sa mga kayamanan ng Diocese of Panakthios, na tinatawag na God of Pharmacies staff. Bukod sa kakayahang tulungan ang gumagamit na lumaban, ang staff ay maaaring gamitin upang masuri at maging isang daluyan para sa pagpapagaling. Nang hawakan ni Palma ang staff na ibinigay sa kanya ni Salomon, nagliwanag ang staff, na nagpapahiwatig na kinilala ng staff ang Diyos ng pharmacy na si Palma. Nang makitang nabighani si Ellen sa staff, hiniling ni Palma kay Ellen na hawakan ang staff. Gayunpaman, hindi mahawakan ni Ellen ang staff. Sinabi sa kanya ni Salomon na ang wand ng Diyos ng Parmasya ay hindi mula sa mundong ito, at tanging ang pagkakatawang tao ng Diyos ng Parmasya ang maaaring gumamit nito. Kaya naman ang staff ay hindi maaaring hawakan ng mga kamay ng tao. Maging si Palma ay namangha pa rin na maaaring lumutang ang cetro ng pharmaceutical god pagkatapos niyang ipasok dito ang divine power. Sa kabilang banda, palaisipan pa rin pala ang salarin na bumangga sa karwahe na hinihila ng kabayo sa pharmacy dahil hindi kailanman hiniling ni Salomon sa sinuman na gawin ito. Bago umalis si Salomon ay iniabot niya kay Palma ang isa pang bilog na hugis. Ipinaliwanag ni Salomon na isa itong divine suppression charm na magagamit niya para pagtakpan ang kanyang problema upang magkaroon ng anino si Palma kapag naglalakad sa araw. Mukhang masaya si Palma sa pagkakaroon nito dahil noon pa man ay gusto na niyang maglakad kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae at si Charlotte sa araw. Habang hinihintay ni Palma ang kanyang nakababatang kapatid na babae at si Charlotte upang matapos ang pamimili, plano niyang magdagdag ng mga bagong empleyado dahil lalong nagiging siksikan ang kanyang pharmacy araw-araw. Sa kasamaang palad, nahirapan siyang makahanap ng mga maharlikang pharmacist, samantalang ang mga bihasang karaniwang pharmacist ay nakarehistro na sa Apothecaries Guild kaya imposibleng i-recruit sila. Hindi kalayuan sa hinihintay ni Palma ay may pharmacy. Nakita niya ang isang pharmacist na nagpapaliwanag sa isang babaeng customer na ang pharmacy ay hindi nagbibenta ng parehong mga gamot gaya ng Parallel World Pharmacy. Nahihirapan ang babae na kumuha ng gamot sa pharmacy dahil lagi itong abala. Hindi nagtagal, ipinaliwanag ng manager ng pharmacy na nagngangalang Pierre na hindi sila maaaring magbenta ng mga gamot tulad ng mga ibinibenta ng Parallel World Pharmacy dahil hindi nagbigay ng pahintulot ang Pharmacists Union na ibenta ang mga ito. Dahil iisa lang ang Apothecaries Guild sa lungsod na nag-issue ng mga lisensya para sa pagbibenta ng commoner's medicine, ang mga pharmacist ng commoner ay walang magawa, at hindi niya kayang tutulan ang mga patakaran ng Apothecaries Guild na pinamumunuan ni Veron. Nang marinig ito, sinabi ni Palma kay Ellen na gusto niyang bumuo ng medicine mixing guild, upang maibenta ng mga pharmacy ng mga karaniwang tao ang mga bagong gawang gamot ng kanilang mga pharmacy. Sinagot ni Ellen na sa kasalukuyan, ang Parallel World Pharmacy ay mayroon ng isang subsidiary, ang MedIQ, na nangangahulugan na natugunan niya ang mga kinakailangan para sa pagbuo ng isang pharmacists union sa ilalim ng mga regulasyon. Kapag nabuo na ang guild, maaaring sumali ang ibang mga pharmacy sa kanilang guild at ibenta ang mga gamot na ginagawa nila. Umaasa si Ellen na maaprubahan ang mga dokumento ng Pharmacists Union na isusumite ni Palma para mabawasan ang mga bisita sa Parallel World Pharmacy at mas magaan ang trabaho ng mga empleyado. Pagkalipas ng ilang araw, kitang-kita si Veron na inis na ang Parallel World Pharmacy ay lumaki at lalong naging siksikan sa mga tao. Sa harap ng mga miyembro niya, hindi raw ito magtatagal dahil masyadong mura ang gamot sa Parallel World Pharmacy, kahit ang mga mahihirap ay kayang bayaran ito. Tumango si Vernon at sinabing posibleng gumamit ang Palma Apothecary ng mga sagradong pamamaraan o ginamit ang pera mula sa kanyang ama, na isang kilalang royal pharmacist sa buong mundo, at mula sa reyna. Nang marinig ang mga reklamo ni Veron, hinatulan ni Fred, na nasa silid, na si Veron ang utak sa likod ng insidente ng karwahe na hinila ng kabayo na pumasok sa Parallel World Pharmacy.
Tinanong niya si Sam, isang kapwa-miyembro ng union sa tabi niya, at sinabi ni Sam na oo. Dagdag pa ni Sam, nagalit si Veron bago opisyal na binuksan ang pharmacy. Pagkatapos, sa harap ng forum, sinabi ni Veron na ang pharmacy ng Parallel World Pharmacy ay pinagmumulan ng problema para sa kanila, kaya dapat nilang maalis ito. Dahil doon, pinagbawalan niya ang lahat ng miyembro ng kanyang guild na lumapit sa Parallel World Pharmacy. Kung may lalabag dito, mapapatalsik siya sa union, at kukumpiskahin ang kanyang lisensya sa negosyo. Sa araw, nakita na dinala ni Pierre ang kanyang anak kay Dr. Donald. Ipinaalam sa kanya ni Palma, na nagkataong dumaan, na sarado ang klinika hanggang sa susunod na linggo at tinanong ang kalagayan ni Mary na hawak niya. Hindi sinasadyang nakita ni Pierre ang badge ng Royal Pharmacist at napaiwas ng tingin kay Palma. Napagtanto niya ito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang pharmacist mula sa Parallel World Pharmacy at nag-aalok na suriin si Mary. Noong una, tumanggi si Pierre, ngunit pagkatapos makita ang nakababahala na kalagayan ni Mary, sa wakas ay dahan-dahan siyang tumango. Pagkatapos noon, sumugod si Charlotte para ihanda ang lugar ng inspection. Pagdating sa pharmacy, inakay ni Palma si Pierre sa likod ng pinto ng pharmacy. Sa silid ng pagsusuri, si Palma, na nakasuot ng kanyang mask, ay hiniling kay Pierre na ilagay si Mary sa kama. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Pierre na magsuot ng mask. Natarante si Pierre at nagtanong tungkol sa mga gamit na binigay sa kanya ni Palma. Kalmado, ipinaliwanag niya na ang item ay isang mask upang maprotektahan ang mga tao mula sa pagkakaroon ng sakit. Pagkatapos ay napaisip si Pierre sa pamamagitan ng pagtatanong kung ang mga mask ay kapareho ng mga bagay para sa panlunas sa sakit. Nang marinig iyon, sumagot lamang si Palma na may ganoong function ang mga mask. Sa lumalabas, isa pang dahilan kung bakit siya dinala ni Palma sa likod ng pinto ay para hindi ito makahawa ng ibang mga customer. Nagsimula ang pagsusuri ni Mary nang tanungin ni Palma si Pierre ng ilang katanungan tungkol sa kanyang kalagayan. Pagkatapos ay sinabi ni Palma na si Mary ay may mataas na lagnat, na dehydrate, at nanghihina. Tinanong niya kung may mga seizure ba si Mary sa gabi o wala. Si Pierre, na hinahangaan ang pagiging masinsinan ni Palma habang sinusuri ang kanyang anak, ay natauhan at sumagot na si Mary ay nagkaroon ng seizure ng mga 2 hanggang 3 minuto. Pagkatapos, tinimbang niya ito sa pamamagitan ng pagkalkula ng difference sa pagitan ng bigat ni Pierre, na nagdadala kay Mary, at ng kanyang timbang. Ipinaliwanag ni Palma na ang timbang ni Mary ay makakatulong sa kanya na matukoy ang tamang dosis ng gamot dahil kung hindi tama ang dosis, hindi magiging epektibo ang gamot o maaaring magkaroon ng side effect. Nang suriin ni Palma ang temperatura ni Mary, huminto si Pierre at napagtanto na ang karaniwang katutubong pharmacist tulad ng kanyang guild ay karaniwang tinutukoy ang dosis para sa mga maliliit na bata sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalahati ng dosis ng pang-adult. Di nagtagal pagkatapos ng kanyang daydream, nagulat si Pierre nang makita si Palma gamit ang kanyang banal na mata upang masuri si Mary, pagkatapos ay ipinaalam niya kay Mary na walang abnormalidad sa kanyang utak. Si Pierre, na curious, ay nagtanong kung ang ginagawa ni Palma ay isang banal na pamamaraan o hindi. Sumagot lamang siya ng maikli sa pagsang-ayon at sinabi kay Pierre na si Mary ay mayroon lamang isang karaniwang sipon. Nagulat si Pierre dahil nilalagnat siya hanggang sa convulsion at bumubula ang bibig at inakala niyang sinapian siya ng masamang espiritu. Umiling si Palma. Ipinaliwanag niya na ang matinding lagnat ay dulot ng influenza virus na umaatake sa katawan ni Mary. Dahil isang araw pa lang siyang nagpapakita ng sintomas, binigyan siya ni Palma ng gamot na dapat niyang langhapin sa pamamagitan ng ilong dahil hindi ito gagana ng husto kung lulunukin niya ito. Sa pamamagitan ng paglanghap, ang gamot ay direktang haantong sa respiratory tract, kung saan nade-develop ang pathogen. Ipinagpatuloy ni Palma ang kanyang paliwanag at sinabing ang lagnat sa katawan ni Mary ay sanhi, dahil inaalis ng kanyang katawan ang mga pathogens ng sakit. Gayunpaman, masama ang palagi ang lagnat dahil mauubos nito ang kanyang enerhiya, kaya nagbibigay si Palma ng gamot na pampababa ng lagnat, ito ay paracetamol. Sa gabi, namangha si Pierre na mabilis na gumagana ang gamot mula kay Palma, at pinasalamatan niya si Palma sa pagtulong sa kanya. Pang-5 araw ang binibigay niyang gamot dahil sarado ang pharmacy. Dagdag pa niya, kung lumala ang kondisyon ni Mary, hiniling niya kay Pierre na huwag mag-atubiling sabihin sa gatekeeper ng pharmacy dahil willing si Palma na suriin siya kahit gabi na. Pagkatapos ay idinagdag ni Palma na nais niyang tulungan ang mga taong naghahanap ng tulong medikal sa gabi. Tinanong ni Pierre ang kabuuang bayad na dapat niyang bayaran at sinabing nangako siyang babayaran ito sa susunod. Sagot ni Palma, isang tinapay lang ang babayaran ni Pierre na ikinagulat niya dahil mura lang ito. Prangka si Palma na nagbigay siya ng mababang presyo para mas madaling magpatest ang mga bata. Matapos lumabas si Pierre sa gate ng pharmacy, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit hindi siya kayang pagkumpetensyahan ng guild. Sa bahay ni Pierre, dumating ang kanyang asawa at nagtanong tungkol sa kalagayan ng kanilang anak, na nakatulog. Nang malaman niya na ang mabisang gamot ay mula sa pharmacy ng isang aristokrata, nagulat siya na labag ito sa mga tuntunin ng lipunan. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kung hindi siya tinulungan ni Palma, baka hindi nakaligtas si Mary.
Sinabi ni Pierre na ang pharmacy ay hindi pangkaraniwan dahil ang may-ari ay may malawak na kaalaman at napaka-friendly sa mga pasyente. Yan ang tunay na pharmacist. Si Pierre ay isang pharmacist at may karanasan at tiwala sa kanyang kaalaman. Ngunit kung ihahambing kay Palma, ang isang karaniwang tao tulad ni Pierre ay hindi maaaring gumamit ng mga sagradong pamamaraan at walang akses sa isang kayamanan ng kaalaman sa panggagamot. Nais niyang may bahagi sa kanya ang kaalaman ni Palma. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay nag-aalala tungkol sa kapalaran ng kanyang asawa kung sasalungat ito sa Pharmacist Union. Nang makitang mukhang problemado ang kanyang asawa, sinubukan niyang pakalmayan ito, sinabing walang masama kung sumunod si Pierre sa union tulad ngayon dahil maliit pa si Mary, kaya kailangan nilang iwasan ang mga bagay na maaaring magbabanta sa kanilang kaligtasan. Naalala nila ang utang sa pagbubukas ng tindahan, na labis na ikinalungkot ng kanyang asawa. Kinabukasan sa pulong ng Union, si Veron ay dismayado pa rin sa pagbaba ng mga benta sa lahat ng mga tindahan. Napag-usapan nila ang tungkol sa pharmacy ni Palma, na nagbukas ng isang cosmetic shop branch at naghahanda na magdagdag ng ikatlong branch. Tehim pala na binibili ng asawa ni Pierre ang mga pampaganda ni Palma kamakailan. Dahil doon, pinarusahan siya ni Pierre. Isang miyembro ng Union ang nagsabi na ang mga kosmetiko ay napakatanyag na ang mga babaeng customer ay lubhang interesado sa mga produktong kosmetiko na ito. Hindi lang yung mga babaeng customer. Ang bagong hinirang na punong pari ay iniulat na bumisita sa Parallel World Pharmacy. Sa kabilang banda, si Pierre, na nakarinig ng usapan, ay tahimik. Nang makita si Pierre, na mukhang tahimik, tinanong ni Veron ang kanyang opinyon tungkol sa Parallel World Pharmacy. Bukod dito, ang pharmacy ni Pierre ay ang pharmacy na higit na nagduse dahil malapit ito sa Parallel World Pharmacy. Sa wakas, tinanong ni Pierre ang lahat sa silid kung may nakapunta na ba sa pharmacy ni Palma at nakakita ng kanilang mga gamot. Siyempre, lahat ay nagsabi na ayaw nilang pumunta doon dahil kalaban nila yon. Iminungkahi ni Pierre na bisitahin nila ito tulad ng ginawa niya upang malaman kung bakit nag-aatubili ang mga customer na bumalik sa kanilang mga pharmacy. Pagkatapos ay labis na nagulat si Veron sa pag-amin na ito dahil ang isa sa kanyang mga miyembro ay nakapunta na sa pharmacy ni Palma. Ipinaliwanag ni Pierre na ang may-ari ng pharmacy ay tumulong sa pagpapagaling sa kanyang anak na babae. Sinabi niya kay Veron na ang Parallel World Pharmacy ay hindi nagtatangi ng mga karaniwang tao o maharlika, mayaman o mahirap. Lahat sila ay nakatanggap ng parehong paggamot at tamang mga gamot. Nang marinig iyon, nainas si Veron at sinabing kahit na napakalawak ng kaalaman ng may-ari ng pharmacy, hindi ibig sabihin na tama ang kanyang pamamaraan dahil ginamit ni Palma ang autoridad ng Reyna para arbitraryong magtakda ng mga presyo at dayain ang kanilang paraan ng pagnenegosyo. Kinumpirma ni Veron na ito ay pakana lamang ng mga maharlika na laging minamalas ang mga karaniwang tao. Ilang taon na ang nakalilipas, mukhang malungkot si Veron nang mawalan siya ng anak dahil may limitasyon ang kanyang banal na pamamaraan. Nang gusto niyang humingi ng tulong sa mga aristokrata, itinaas nila ang presyo ng mahalagang gamot upang maging napakamahal. Dahil wala sa mga maharlika ang gustong iligtas ang kanyang anak, sa huli, kinailangan ni Veron na panuurin ang pagkamatay ng kanyang anak. Di nagtagal, sinabi ng galit na Veron na masisira ang infrastruktura ng pangangalagang pangkalusugan ng mga karaniwang tao kung papayagang magpatuloy ang Parallel World Pharmacy. Sa makatuwid, kailangan nilang tanggalin ang pharmacy. Gayunpaman, nagpatuloy si Pierre sa pag-iisip na hindi nila dapat alisin ang Parallel World Pharmacy ngunit sa halip ay matuto mula dito. Nagalit si Vernon na nakarinig nito dahil sa sinabi ni Pierre. Muling sinabi ni Pierre na kung nagbibenta sila ng mga gamot na hindi malinaw ang bisa, ito ay kapareho ng panlilinlang sa mga customer. Ayon sa kanya, ito ay isang kahihiyan para sa mga pharmacist. Gayunpaman, tila nawala ang galit ni Veron nang ipaliwanag ni Pierre ang mga espesyal na katangian ng pharmacy ni Palma at sinabihan siyang umalis sa guild kung gusto ito ni Pierre. Kinabukasan, malungkot na umupo si Pierre sa harap ng kanyang nasirang pharmacy. Maya-maya lang, dumaan si Palma sa tindahan. Nang makita siyang nakaupo sa harap ng kanyang pharmacy, napagtanto ni Palma na si Pierre ang may-ari ng pharmacy at tinanong niya kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Pierre na hindi na siya ang may-ari ng pharmacy pagkatapos niyang sabihin sa Pharmacist Union kung paano niya sinuri si Mary. Dahil doon, nakumpiska ang mga gamot at business permit. Nakonsensya, humingi ng tawad si Palma dahil nasira ang pharmacy ni Pierre. Sinabi ni Pierre na hindi na kailangang humingi ng tawad si Palma. Sa halip, humanga siya sa gamot at pharmacy ni Palma na gusto niyang baguhin. Gayunpaman, pinalayas siya ng Union, kaya hindi siya makapagnegosyo sa kanyang bansa. Naisip ni Pierre na lumipat sa ibang bansa at magsimula sa simula dahil ito lang ang kanyang landas. Tinanong ni Palma kung maaari bang magnegosyo muli si Pierre kung sasali siya sa ibang guild. Sumang-ayon si Pierre, ngunit sinabi niya na ang guild para sa pharmacist sa bansang ito ay ang pharmacy guild ng mga karaniwang tao, kaya dapat silang sumali sa guild para magnegosyo. Si Palma, na mayroon ng bagong guild na tinatawag na Medicine Compounding Guild, sa wakas ay sinabihan si Pierre at inanyayahan siyang sumali sa kanyang guild, na nagbebenta ng mga bagong gamot.
Nang marinig iyon, masaya siya at handang sumali. Lumipas ang oras, at sa wakas ay naibalik na ni Pierre ang kanyang tindahan, at ang araw na iyon ay ang pagbubukas ng kanyang tindahan. Medyo nag-aalala siya kung may mga customer na pupunta sa kanyang shop dahil ang kanyang shop ay hindi ang Parallel World Pharmacy na pinamahalaan ni Palma. Gayunpaman, matapos siyang hikayatin ng kanyang anak, nagpasya si Pierre na buksan ang kanyang bagong pharmacy. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maraming tao ang naghihintay sa labas ng pharmacy dahil natuklasan nilang ito ang unang pharmacy na nakipagsosyo sa Parallel World Pharmacy, kung saan pareho ang lahat ng mga gamot na mabibili. Nang makita ang mga customer na nakapila sa harap ng kanyang pharmacy, napaluha si Pierre. Ang eksena ay lumipat sa nakaraan, na nagpapakita ng isang henyong lalaki na nagngangalang Camus na sumasailalim sa paglilitis. Ang mga hukom sa paglilitis ay walang ideya na si Camus, na lumikha ng maraming mga inobasyong medikal, ay nagsagawa ng gayong kakilakilabot na mga eksperimento. Si Bruno, na bata pa noon, ay hindi inaasahan na sasabihin sa kanya ni Camus na hindi niya naiintindihan na kahit anong gamot ang naimbento niya, mamamatay pa rin ang tao. Ngunit kahit gaano pa karaming tao ang mamatay, sila ay mga anak ng mga bagong tao. Noong panahong iyon, pinarusahan si Camus dahil sa paulit-ulit na pagsasagawa ng mga kasuklam-suklam na eksperimento sa mga tao. Sa kasalukuyan, iminulat ni Bruno ang kanyang mga mata at napagtanto na ito ay isang panaginip. Pagkatapos mag-almusal, may nakitang kakaiba si Palma sa kanyang ama at tinanong niya ang kanyang kalagayan. Maikling sagot ni Bruno na ayos lang siya at may iniisip lang. Ilang sandali pa, dumating si Simon na may dalang sulat mula kay Pal. Dahil alam niyang sulat iyon ng kanyang panganay na anak, naging masigasig si Beatrice at naisip niyang malapit nang umuwi si Pal. Gayunpaman, ang mga nilalaman ng liham ay tila nagulat na nagpasya siyang ipagpaliban ang kanyang pagbabalik. Tapos tinanong ni Blanche kung sobrang busy ng panganay niyang kapatid. Sumagot naman si Palma na nakarinig sa tanong ng kanyang nakababatang kapatid na baka abala si Pal sa pag-aaral para makapagtapos ng kolehiyo. Pagkatapos ay hiniling ni Bruno kay Palma na pumasok sa kanyang silid, kung saan sinabi niya kay Palma na sa susunod na buwan ay magkakaroon ng Street Foods Fair, ang pinakamalaking kaganapan sa pangangalakal na gaganapin isang beses sa isang taon sa loob ng isang buwan, at ang mga mangangalakal mula sa buong mundo ay magtitipon sa Imperial Capital. Dahil doon, pinaalalahanan niya si Palma na maging mas maingat sa kakaibang epidemya na bumabagabag sa Vant Island, isang karatig na kolonya ng Netherlands. Batay sa isang liham mula kay Pal, hindi bababa sa 1,000 tao ang namatay sa nakamamatay na sakit na ito. Nang marinig iyon, nagulat si Palma at nagtanong kung ito ay isang endemic na sakit o baka ito ay galing sa lason. Sa kasamaang palad, si Bruno mismo ay hindi alam ang mga detalye. Ang pinakamahusay na pangkat ng pananaliksik mula sa Novartlov Academy ay nagdala ng kanilang mga sample para sa pag-aaral, ngunit sa halip, 2 sa mga mananaliksik ang nahawahan at naging biktima dahil sa mataas na transmission rate. Muling ipinaliwanag ni Bruno na matatapos lamang ang epidemya pagkatapos mamatay ang lahat ng kolonya. Gayunpaman, magkakaroon ng Dutch merchant ship na magdadala ng mga kalakal mula sa isla para sa fair mamaya, na nangangahulugang may malamang na kontaminadong kargamento na darating sa Imperial Capital sa pamamagitan ng Port of Mershire, isang teritoryo ng pamilya de Medicis. Pagkatapos ay nagpatuloy si Palma sa pagtatanong tungkol sa mga labi ng mga mananaliksik o sa kanilang mga nakaligtas na sample para sa karagdagang investigasyon. Muling binasa ni Bruno ang nilalaman ng liham ni Pal, na nagpaalam sa kanya na ang sagradong pamamaraan ng apoy ay nawasak ang lahat ng mga katawan at mga sample. Ang lahat ng sample ng kanyang bangkay ay naging abo at walang natira. Iniisip ni Palma na mahina laban sa init ang mga virus at bakterya. Ngunit ang mga aksyon na ginawa ay nagpakita na kahit na ang pinakamataas na awtoridad sa mundo ay itinuturing na ang sitwasyon ay hindi makontrol dahil ang pagunlad ng sakit na ito ay malinaw na hindi normal. Sa kanyang liham, ikinwento ni Pal kung paanong biglang nakaranas ng mataas na lagnat ang isang researcher na sinundan ng pananakit ng ulo at pagsusuka matapos magsaliksik ng mga sample ng sakit. Sa kanyang leeg at kilikili ay may lumitaw na mga bukol. Pagkatapos nito, nahulog siya sa isang pagkawala ng malay at namatay sa ika-7 araw pagkatapos ng paglitaw ng mga unang sintomas. Samantala, ang isa pang mananaliksik ay nakaranas ng isang kritikal na kondisyon ng mas mabilis, at ang kanyang balat ay naging itim bago mamatay. Matapos ang pagkamatay ng 2 mananaliksik, ang kanilang laboratorio ay sinelyado, at ang mga pagbisita sa isla ay ipinagbawal. Pagkatapos ay sinabi ni Bruno kay Palma na ang Novartlov University ay may hindi kilalang revolusyonaryong device, isang mikroskopyo na ginawa ni Palma. Dahil maaaring may sample sketch ng sakit, sa wakas ay hiniling niya sa kanyang ama na humingi ng sketch. Samantala, sa palasyo, lumilitaw na ang isang ministro ay nagulat sa Reyna tungkol sa pagbawas sa rate ng pagkamatay dahil sa sakit sa Imperial Capital ng 20%. Ito ay salamat sa pagganap ng Parallel World Pharmacy at ng Drug Composer Union, na ang mga kasosyo ay patuloy na lumalaki. Bukod pa riyan, mayroon silang mas ligtas na mga pampaganda at nagsasagawa ng regular na health outreach upang mapataas ang kamalayan ng mamamayan upang maiwasan ang sakit.
Ilang mga ministro ang nagpahayag na ang pagganap ng Parallel World Pharmacy ay tunay na kahanga-hanga, habang ang isa pang ministro ay nagtalo na kung ang mga tagumpay ay nasa bawat rehiyon, kung gayon ang kaunlaran ng imperyo ay hindi matitinag. Nang marinig iyon, kinutya ng Reyna ang ministro dahil, noong una, isa siya sa mga ministrong tumanggi sa Parallel World Pharmacy dahil ito ay pinamamahalaan ng bata, ngunit ngayon ay pinupuri na niya si Palma. Sa pambihirang pagganap ni Palma, naisipan ng Reyna na igawad sa kanya ang titulong Archduke. Gayunpaman, isang babaeng ministro na naruroon ang nagpaalam sa kanya na si Palma ay menor de edad, samantalang ang sariling mga regulasyon ng imperyo ay nagbabawal sa mga menor de edad na tumanggap nito. Sa wakas, ipinagpaliban ng Reyna ang pagbibigay ng titulong Archduke kay Palma hanggang sa matugunan niya ang mga kinakailangan sa regulasyon. Naghinala siya na si Palma ay nagtataglay ng mga kakayahan na higit sa mga ordinaryong tao, kaya tutulungan niya itong mas madaling ma-access ang lahat ng pasilidad na tutulong sa kanya. Nais ng Reyna na ang kaunlaran ng imperyo ay magtagal magpakailanman. Kinabukasan, sinabi ni Palma kay Ellen ang tungkol sa isang nakamamatay na sakit na maaaring magbanta sa kaligtasan ng mga residente. Sa katunayan, ang fair ay gaganapin sa loob ng 2 linggo, kaya hindi na nila mapipigilan ang mga kargamento mula sa Netherlands. Habang nag-uusap pa sila kung paano ito haharapin, biglang dumating si Charlotte na may dalang sulat mula kay Pal para kay Palma. Matapos tingnan ang mga sketch ng sakit na ipinadala sa kanya ng kanyang kapatid, napagtanto ni Palma na ang nakamamatay na sakit ay ang Black Death. Sa tanghali, ipinadala ni Ellen ang kanyang mga disipulo sa Mershire upang bigyan ng mga tagubilin si Palma kay Gobernador Adam. Sinabi niya sa kanya na ihanda ang lahat ng mga pangangailangan para makapagtayo ng isang quarantine place sa Mershire. Pagkatapos ay pinayuhan sila ni Palma na mag-ingat sa pag-inspeksyon ng mga kargamento mula sa Netherlands. Kung ang isang tripulante ay nahawahan, ang tripulante ay dapat na ihiwalay. Di nagtagal, nakipagkita sina Ellen at Palma kay Bruno upang talakayin ang misteryosong sakit. Sa paghusga mula sa mga sintomas ng pag-itim ng balat, namamagang mga lymph node, at ang hitsura ng bakterya sa sketch, napagpasyahan ni Palma na ang salot ay ang Black Death. Sumang-ayon si Bruno sa kanyang anak kahit sa panitikan lamang niya ito nabasa. Napagtanto niya na ang Black Death ay naganap mga 200 taon na ang nakalilipas at nakamamatay. Ang Black Plague, o PES Plague, ay isang nakamamatay na sakit na nakukuha ng rodent fleas. Sa lupa, maraming beses nang nangyari ang salot na ito. Kahit noong ika-14 na siglo, binawasan ng salot ang populasyon ng Europa ng kalahati. Ang rate ng pagkamatay mula sa paglaganap ng PES lamang ay umaabot sa 50 hanggang 70%, samantalang kung ang pathogen ay nagdulot ng pneumonia, tiyak na mamamatay ang pasyente. Naisip ni Palma na ang sakit ay isang sakit na maaaring maging pinakamasamang bangungot sa kasaysayan ng tao dahil maaari itong maulit kahit na ito ay naalis na. Pagkatapos ay ikinwento ni Bruno ang tungkol sa isang barko na nakadaong sa Vant Island, na papunta sa Imperial Capital. Sinabi ni Palma na inutusan niya si Gobernador Adam na magtayo ng quarantine area sa Mershire Harbor. Di nagtagal, ang mga estudyante ni Ellen, na maaaring magturo kung paano suriin ang salot, ay ipinadala sa Mershire upang simulan ang plano ng quarantine. Nang makita ang kanyang ama na mukhang desperado, tiniyak sa kanya ni Palma na makakapagligtas sila ng mga tao dahil naghanda siya ng gamot na tinatawag na levofloxacin. Ang antibiotic na ito ay medyo epektibo laban sa bakterya na naging sanhi ng Black Death. Sa ngayon, si Palma lamang ang makakagawa nito, ngunit hiniling niya sa mga kasosyong pharmacy na ihanda ang mga kinakailangang dosis. Ang kanilang unang misyon ay upang maiwasan ang sinuman na mahawa. Gayunpaman, dahil hindi madali ang pagpigil sa paglaganap ng sakit, pumunta si Bruno sa palasyo kasama sina Ellen at Palma. Matapos makinig sa kanilang paliwanag, inutusan ng Empress na bahagyang isara ang mga tarangkahan patungo sa Imperial Capital at higpitan ang seguridad sa mga ruta ng kalakalan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga checkpoint. Di nagtagal, nakiusap si Palma sa Reyna na maglagay ng mga checkpoint sa mga strategic na lokasyon. Idinagdag niya na handa ang mga pharmacist mula sa Drug Composers Union na makipagtulungan. Bukod pa riyan, dahil ang Black Plague ay naililipat sa mga tao sa pamamagitan ng mga pulgas mula sa mga daga, kinailangan nilang putulin ang ruta ng paghahatid sa pamamagitan ng paghiling sa mga residente na lipulin ang mga daga at alisin ang mga pulgas sa pamamagitan ng paglilinis ng kanilang mga damit sa pamamagitan ng pagpapakulo sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ng Reyna na iaanunsyo niya ang lahat ng mga mungkahing ito at hihilingin sa kanyang mga ministro na ihanda ang lahat. Sa ibang lugar, tinuturuan ni Palma si Pierre tungkol sa compound microscopy, na maaaring mabawasan ang panganib ng mga sample na madikit sa mga mata o bibig ng researcher. Pagkatapos, tinanong ni Palma si Pierre tungkol sa paghahanda ng kanyang bagong gamot. Pagkatapos ay sinabi niya na walang problema sa paghahanda. Ang mga pino na sangkap mula kay Palma ay ginawang sapat para sa 1,000 pasyente. Nakatanggap na rin ng gamot ang quarantine post. Kung may nahawa daw ay libre ang gamot.
Di nagtagal, pinaalalahanan ni Palma na kung ang bakterya ay nahawahan ang baga, ang paghahatid ay maaaring sa pamamagitan ng bibig, at ang mga droplet ay mas mabilis na kumalat. Dahil doon, hiniling niya kay Pierre na bigyan ng gamot ang sinumang nangangailangan nito. Sa kabilang banda, tinanong ng Reyna ang ministro ng pananalapi tungkol sa mga paghahanda para sa Fair of St. Fleuve. Sumagot ang ministro na maayos ang takbo ng mga paghahanda at walang problema. Sinabi niya na inihanda na ng mga negosyante ng Imperial Trade Union ang kanilang mga paninda, at patuloy na dumarating ang mga mangangalakal mula sa ibayong dagat. Samantala, tinipon ni Salomon ang kanyang mga miyembro, na nagtataglay ng pamamaraan ng banal na hangin, upang dagdagan ang seguridad gamit ang salamangka sa paglilinis. Pagkatapos ay hiniling ng Reyna na unahin ng Fair of St. Fleuve ang seguridad, at gaganapin pa rin ito sa kabila ng panganib sa dignidad ng imperyo. Samantala, naghahanda sina Palma at Ellen na umalis patungong Mershire City. Kasabay nito, nakita si Camus, na natatakpan ng itim na aura, naglalakad sa ilang walang malay na tao at nakita ang ilang daga na gumagapang sa kanyang paanan. Hindi nagtagal, nakarating na sa wakas sina Palma at Ellen sa Mershire Harbor. Hiniling niya kay Ellen na siyasatin ang lahat ng mga barko bago magsimula ang fair. Ilang sandali pa, binati sila ng mga estudyante ni Ellen at iniulat na lahat ng barko mula sa ibayong dagat ay na-inspeksyon ayon sa direksyon ni Palma. Pagkatapos ay nagbigay sila ng listahan ng mga bagay na nakasakay at ang mga resulta ng mga pagsusuri sa kalusugan ng mga tripulante. Pagkatapos nito, ang mga barkong nakapasa sa inspection, ang mga kalakal ay lilinisin ng Holy Wind Technique bago ibababa. Kung ang isang tao ay negatibo sa pagsusuri ngunit pinaghihinalaang na exposed, ididirekta sila sa isolation room. Gamit ang isang maliit na bangka, siniyasat ni Palma at Ellen ang barko na malapit ng dumaong sa daungan. Isa-isa nilang sinuri ang mga tripulante upang matiyak na hindi sila na-exposed sa sakit. Ang isang kapitan ng barko na kanilang nakilala ay tila naiinip at nagalit dahil gusto niyang makakuha ng permiso upang maibaba ang mga paninda. Humingi ng paumanhin si Palma at ipinaalam sa kanya na ang inspection ay ginawa upang maiwasan ang paghahatid ng mga mapanganib na paglaganap ng sakit. Matapos isagawa ang inspection, hiniling niya sa kapitan ng barko na isumite ang resulta ng inspection sa mga opisyal sa checkpoint. Nagsumite siya ng mga resete para sa ilan sa mga tripulante ng barko na nagpakita ng mga maagang sintomas ng nakamamatay na sakit. Sinabihan sila ni Palma na inumin ang mga bitamina na ibinibigay sa Mershire Port Quarantine Post. Maya-maya pa ay ipinagpatuloy ni Palma at Ellen ang kanilang pag-inspeksyon sa ibang mga barko at nagulat sila ng isang kapitan ng barko, na naiinis dahil sa matagal na paghihintay at gustong ibaba ang kanyang mga gamit. Sa kabilang banda, mukhang galit ang isa pang kapitan ng barko at hiniling kay Palma na siyasatin muna ang kanyang barko. Ang dalawang kapitan ng barko ay nagtatalo sa isa't isa mula sa kani-kanilang mga bangka. Naiinis sila na kailangan nilang sundin si Palma, na sa tingin nila ay bata lang, at nagprotesta dahil natatakot silang masira at mawalan sila ng paninda. Sa panahon ng protesta, biglang may narinig na putok ng baril mula sa barko ng Red Fleet St. Fleuve. Pagkatapos ay binalaan ng kapitan ng barko ng Red Fleet ang mga kapitan na ang lahat ng mga barko na pumasok sa harbor area ng St. Fleuve Empire ay kailangang sumunod sa mga patakaran. Di nagtagal, napagtanto ni Palma at Ellen na ang kapitan ng Red Fleet ay kanilang customer, si James. Ipinagpatuloy ni James na si Palma ay ang royal pharmacist at anak ng Lord of Mershire, na direktang nagsagawa ng mga inspeksyon sa bansang iyon. Sinabi ni James na hindi siya magdadalawang isip na magpaputok ng mga kanyan sa barko kung may mga has na magprotesta. Ang mga kapitan ng barko na nakatanggap ng kanilang mga babala ay natakot at sa wakas ay humingi ng tawad. Si Palma, na nakasakay sa Red Fleet, ay nagpasalamat kay James. Nagkomento si James na tutulungan niya at ng kanyang mga tripulante si Palma para maging maayos ang proseso ng inspection sa pantalan. Sa araw sa checkpoint, sinabi ni Ellen kay Palma na inisip niya na ang Black Death ay umiiral lamang sa mga maalamat na libro at nagpapasalamat siya sa kanyang presensya. Hindi nagtagal, biglang dumating si Gobernador Adam at sinabi sa kanya na maraming residente ng Elstark Village ang namamatay matapos makaranas ng mataas na lagnat. Ang nayon ay isang maliit na nayon ng pangingisda sa kanluran, na ginagamit bilang isang iligal na daanan ng mga barko mula sa ibang bansa na nagnanais na pumasok sa Mershire nang hindi kinakailangang sundin ang mga pamamaraan ng inspeksyon na nakakaubos ng oras. Nagulat si Ellen nang marinig iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan ang mga taong iligal na pumasok. Sa kasamaang palad, hindi alam ni Adam dahil nakaalis na sila sa nayon. Samantala, mukhang nakababahala ang sitwasyon sa nayon. Sa una, ang ilang mga tao ay may lagnat, na itinuturing na isang karaniwang sakit. Ngunit pagkatapos ng maraming tao ay namatay, ang sakit ay mabilis na kumalat. Sa huli, nagpasya si Palma na mag-isa na pumunta sa nayon. Nakasuot ng protective suit, nagmamadaling lumabas si Palma para tumungo sa nayon. Nang makita ito, sinundan siya ni Ellen dahil nag-aalala ito sa kanya. Sinabi niya na si Palma lamang ang maaaring tumpak na mag-diagnose ng Black Death at suriin ang daungan.
Pagkatapos ay tiniyak ni Palma na maaari rin siyang magsagawa ng mga inspeksyon dahil ang daungan ay nilagyan ng mga pasilidad na medikal, mga gamot, at mga may karanasang medikal na tauhan. Pagkasabi niyon, sinakihan ni Palma ang kanyang staff at nagmamadaling pumunta sa Elstart Village. Habang nasa daan, naisip ni Palma na ang posibleng pagmulan ng impeksyon ay isang daga na nagtatago sa kargamento. Gayunpaman, mahirap na ngayong tukuyin ito dahil nangyari na ito. Nagtataka siya kung saan napunta ang barkong nagdadala ng mga tao dahil kailangan niyang linisin ang barko at iligtas ang mga tripulante. Kung hindi, ang buhay ng mga tripulante ay hindi maliligtas. Habang abalang-abala si Palma sa kanyang pag-iisip ay hindi sinasadyang bumangga siya sa isang puno, ngunit ang nakakapagtaka ay maaari niya itong mapasok gamit ang staff ng ganoon na lamang. Dahil ayaw na maulit ang insidente, itinuon ni Palma ang paglipad ng mas ligtas at mas mabilis para marating niya ang nayon bago pa tumaas ang bilang ng mga nasawi sa sakit. Mula sa itaas, nakita ni Palma ang ilang mga taga-nayon na nagmamadaling umalis dahil sa takot nilang lahat sila ay mapatay ng masasamang espiritu kung mananatili sila sa nayon. Hindi nagtagal, dumaong siya sa harap ng mga taga-nayon at sinabihan silang bumalik sa nayon. Gayunpaman, nagpumilit ang mga residente na umalis sa nayon dahil maraming tao ang namatay doon. Ang mga residente na nag-aakalang si Palma ay isang masamang espiritu na sumumpa sa kanilang nayon ay naghanda sa pag-atake sa kanya gamit ang mga armas na mayroon sila. Di nagtagal, sinubukan ni Palma na hikayatin ang mga taga-nayon na hindi sila mabubuhay kung hindi maalis ang pinagmulan ng sakit, kahit na umalis sila sa nayon. Gayunpaman, sa pagpupursiga ng mga taga-nayon sa kanyang paninindigan, sa wakas ay ginamit ni Palma ang kanyang staff sa lupa at pinalibutan ng yelo ang nayon upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Palma ang kanyang sarili bilang isang pharmacist mula sa Imperial Capital na dumating upang iligtas ang mga mamamayan mula sa isang nakamamatay na sakit na tinatawag na Black Death. Ang mga mamamayan na nakakita ng badge sa kanyang damit sa wakas ay napagtanto na ang batang nakatayo sa kanilang harapan ay ang palace pharmacist na nagawang pagalingin ang reyna. Upang kumbonsihin ang mga residente, ipinaalam ni Palma na may dala siyang gamot para gumaling ang mga residenteng dumaranas ng nakamamatay na sakit na ito. Nang marinig iyon, sa wakas ay napagkasunduan ng mga residente na bumalik sa nayon at sama-samang lumaban para sugpuin ang pagkalat ng nakamamatay na sakit na ito. Bago magsagawa ng paggamot at pag-quarantine sa mga taong nalantad sa nakamamatay na sakit, ipinaliwanag ni Palma sa mga residente na hahatiin niya ang nayon sa 3 lugar. Ito ay isang lugar para sa mga residente na nakaranas ng malubhang sintomas, isang lugar para sa mga residente na na-exposed ngunit mayroon pa ring banayad na sintomas, at lugar para sa mga residenteng hindi na-exposed sa sakit. Ito ay ginawa upang mapadali ang pagpili ng mga pasyenteng unang gagamutin at maiwasan ang pagkalat ng sakit. Samantala, napansin ng Red Fleet ang isang kainahinalang barko na naglalayag palayo sa itinalagang ruta nito. Pagkatapos ay ipinalagay ni James na ang barko ay barko ng smuggler. Hindi nagtagal, biglang sumigaw ang isang tripulante na nakatalagang makita ang smuggling ship sa pamamagitan ng binocular dahil nakita niyang namatay na ang lahat ng sakay. Nang malaman ito, nagtanong ang isa sa mga tripulante kung kailangan nilang imbestigahan ang barko o hindi. Gayunpaman, tinanggihan ni James ang ideya dahil maaaring mabantaan ang barko at magkaroon ng sakit. Pagkatapos ay nagpasya siyang palubugin ang barko ng smuggler dahil malamang, walang naiwang buhay sa barko. Ang desisyon na palubugin ang barko ay kailangang gawin dahil ang barko ng smuggler ay may dalang salot na mas mapanganib kaysa sa mga pirata. Muling nag-utos si James na lubusang ilubog ang barko upang walang bahaging maanod sa pampang. Sa nayon ng Elstart, natapos na ang unang pamamahagi ng gamot, at mukhang masaya ang lahat. Sa kasalukuyan, may malubhang sintomas ang mga residenteng hindi nakatanggap ng gamot, at plano ni Palma na pumunta sa lugar bukas. Nang sumunod na araw, ilang pharmacist mula sa nayon ang gustong samahan si Palma sa treatment center para sa mga taong may malubhang sintomas. Ngunit tumanggi siya at sinabing dapat unahin ng mga health worker ang kanilang sariling kaligtasan. Tiniyak niya sa kanila na nagsuot siya ng protective suit, at hiniling sa mga pharmacist na manatili doon upang gamutin ng ibang mga residente na ang kondisyon ay hindi masyadong kritikal. Hindi nagtagal, dumating si Palma sa lokasyon ng mga pasyenteng nasa kritikal na kondisyon na dati nang na-quarantine. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita ang dalawang lalaking nagngangalang Jack at Ed, na nakikitang nag-uusap na wala silang sapat na lakas at oras para gawin ang kanilang trabaho sa isang paaralan ng pharmacy. Nagkaroon tuloy ng ideya si Jack na hilingin nila sa principal na magdagdag pa ng mga empleyado. Kasabay nito, narinig ni Professor Casper ang pag-uusap at nag-alok na tulungan sila. Gayunpaman, mariing sumagot si Jack na hindi nila kailangan ang tulong niya at iniwan siyang mag-isa. Sa kabilang banda, mukhang malungkot si Professor Casper matapos hindi pinansin ng dalawang lalaking gusto niyang tulungan. Maya-maya, nagbabasa ng libro si Professor Casper gamit ang mga espesyal na salamin sa kanyang silid. Hindi nagtagal, may lumapit sa kanya na babae. Mukhang alam niya na si Professor Casper ay walang pakundangan na tinanggihan matapos subukang tulungan ang dalawang lalaki, kaya pumunta siya kay Professor Casper upang tanungin kung kumusta siya.
Pagkatapos ay sinabi ni Propesor Casper na siya ay magiging 60 sa susunod na taon at nadama na normal na ang mga tao ay hindi nais na tulungan ng isang retiradong matandang babae. Idinagdag ni Propesor Casper na ang kanyang espesyalidad ay isang taxonomy ng fungi at microorganisms, isang larangan na hindi nauugnay sa mga compounding na gamot. Sinabi ng batang babae kay Propesor Casper na malaki ang naitulong niya sa pananaliksik at pagpapaunlad ng gamot. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, may nagsabi sa kanya na ipinatawag ng headmaster si Professor Casper sa kanyang silid. Pagkatapos ay bigla niyang naisip kung malapit na ba siyang magretiro. Sa Elstark Village, pumapasok si Palma sa isang gusali kung saan nagtipon ng mga taong dinapuan ng nakamamatay na sakit at may malalang sintomas. Biglang sumulpat ang isang medic na nakatakip sa ulo at pinagbawalan siyang pumasok dahil sa tingin niya ay isang ordinaryong bata si Palma. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng isa pang medikal na opisyal na si Palma ay hindi isang ordinaryong batang lalaki. Nilapitan ng opisyal si Palma at sinabing isang karangalan para sa kanya na muling makita si Palma, at ang nakakapagtaka, isa pala ito sa mga tauhan ni Salomon. Ilang sandali pa, ipinaliwanag ni Palma na ang layunin niya sa pagpunta doon ay para manggamot ng mga pasyente, kaya siya ay pinapasok ng mga medical staff. Si Palma, na nakakita ng bilang ng mga pasyente sa lugar na iyon, ay nahirapang matukoy kung sino ang mga taong nahawaan at alin ang hindi. Akala niya ay hindi niya mapapagaling ang mga ito sa kanyang kaalaman at sa gamot na kanyang ginawa, ang levofloxacin. Gayunpaman, itinulak niya ang kanyang sarili at sinubukan ang kanyang makakaya. Pagkatapos nito, inatasan ni Palma ang mga medik na ibigay ang gamot sa lahat ng pasyente. Samantala, susuriin niya ang bawat pasyente gamit ang kanyang banal na mata at natagpo ang 12 pasyente ang nagkasakit ng Black Death, habang 2 pa ang hindi, at isa ang namatay. Upang gamutin ang 12 mga pasyenteng nahawahan, pinainom ni Palma ang gamot na levofloxacin at nalaman na ang karamihan sa mga impeksyon na kumalat sa katawan ng mga pasyente ay nawala, kaya ang kanilang mga pagkakataon na gumaling ay medyo mataas. Hindi lang iyon, ipinaalam ni Palma sa mga medics na ang isang pasyente ay nilalagnat dahil sa trangkaso, hindi sanhi ng Black Death. Pagkatapos uminom ng gamot at magpalit ng damit, ang pasyente ay pinahihintulutan na umalis sa quarantine area at hinihiling na sundin ang mga direksyon ng pharmacist sa nayon sa isang lugar na hindi nahawahan. Gayunpaman, maaari lamang umalis ang pasyente sa quarantine area pagkatapos makumpleto ang isang panahon ng paghihiwalay sa loob ng ilang araw. Sa kabilang banda, ginamit ni Palma ang kanyang sagradong pamamaraan upang madagdagan ang bisa ng kanyang gamot. Sa dami ng pasyente sa lugar, napagtanto ni Palma na kulang pa rin siya sa mga medical personnel para ipagpatuloy ang panggagamot. Habang nakatingin sa simbahan kung saan ginagamot ang mga pasyente ng salot sa bintana, naramdaman ni Palma na lampas ito sa kakayahan ng mga ordinaryong pharmacist at gamot. Bagaman, sa paglipas ng panahon, ang Black Death ay palapit sa Imperial Capital. Ilang sandali pa, ipinaalam ng mga medic kay Palma na tapos na ang pamimigay ng gamot sa mga pasyente, at tinanong nila kung ano pa ang maaari nilang gawin upang matulungan siya. Biglang naalala ni Palma ang mga tripulante ng barko na may dalang Black Plague patungo sa Imperial Capital. Hiniling niya sa kanila na hanapin ang mga tripulante, sunugin ang mga kargamento, at bigyan ng gamot ang mga nahawahan. Habang si Palma mismo ang susunod pagkatapos niyang gamutin ang mga pasyente doon. Pagbalik sa paaralan ng pharmacy, nakita si Professor Casper na nakikipagkita kay Bruno, na siya pala ang principal ng paaralan ng pharmacy. Tumawag pala sa kanya si Bruno para pag-usapan ang kanyang research. Gayunpaman, naisip niyang mas maagang tatapusin ni Bruno ang kanyang pananaliksik, kaya nakiusap siya na tapusin muna niya ang kanyang pananaliksik bago magretiro. Nang marinig ito, itinanggi ito ni Bruno dahil hindi iyon ang gusto niyang pag-usapan. Hindi niya planong tanggalin si Professor Casper, ngunit gusto niyang bigyan siya ng mahalagang trabaho para iligtas ang mundo. Nang marinig iyon, nagulat si Professor Casper at nadama na hindi niya mailigtas ang mundo. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Bruno na ang gawaing ito ay kasama sa kanyang larangan ng kadalubhasaan. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na maghanap ng bagong microorganism at mag-extract ng isang sangkap na maaaring magamit bilang isang gamot upang gamutin ng Black Plague at iba pang mga nakakahawang sakit. Habang tinitingnan ang papel ni Bruno, nagtataka si Professor Casper kung sino ang sumulat tungkol sa mga microorganism na ito ng detalyado. Lalo siyang nagulat dahil may nakasulat sa Actinobacteria, ang microorganism na hiniling ni Bruno, na nabuo na pala maraming taon na ang nakararaan. Sa laboratorio ni Professor Casper, nakita ni Bruno ang Actinobacteria na kanyang binuo. Gayunpaman, hindi pa rin siya naniniwala na ang mga microorganism na kanyang nabuo ay maaaring gamitin bilang mga bagong gamot. Nang makita ang gawaing ito, pinuri siya ni Bruno. Simula sa araw na iyon, nagbigay ng espesyal na budget si Bruno kay Professor Casper upang mas makapag-focus siya sa pagbuo ng mga bagong gamot mula sa mga microorganism na ito. Pagkatapos ay sinabi niya na tila kailangang ipagpaliban ni Professor Casper ang pagre-retiro. Sa una, maraming tao ang minamaliit si Professor Casper at mga mananaliksik sa parehong larangan.
Ngunit ngayon, hindi siya maaaring maliitin. Tulad ni Palma, na may kadalubhasaan dahil sa pagkakatawang tao ng isang Diyos at isang tagalabas mula sa modernong mundo, si Profesor Casper bilang katutubo ng mundong iyon, sa tulong ng mga umiiral na kagamitan at kaalaman, ay nakahanap ng magnifying glass at mushroom microorganism, pagkatapos ay nakapagsagawa ng pananaliksik na makapagliligtas ng buhay ng tao. Sa Elstark Village, pinasalamatan ng mga taga-nayon si Palma at ang mga pari sa pagbabalik pagkatapos gamutin ang mga pasyente na may malubhang sintomas. Hiniling niya sa mga residente na manatili sa nayon ng 2 linggo upang madagdagan ang bisa ng paggamot. Bukod dito, ang lugar sa loob ng pader ng yelo ay protektado ng mga banal na pamamaraan upang maging ligtas. Hiniling niya sa mga residente na pumatay ng mga daga o pulgos na pumasok sa nayon. Ang sinumang mapipilitang umalis sa nayon ay hindi dapat hawakan ang mga hayop. Hindi nagtagal, nakita ni Palma ang buga ng usok na nagmumula sa mga tripulante ng smuggling boat, na tila iniwan ng mga kasamahan dahil sa mataas na lagnat. Tinanong niya ang bilang ng mga kariton at kargamento na dala nila. Gayunpaman, hindi sila sumagot at sa halip ay nagtanong kung bakit siya nasa lugar na yon. Sa kabutihang palad, hindi nasaktan si Palma sa tanong at inihayag na mayroon silang Black Plague. Kaya pala siya lumapit. Sinabi ni Palma na kung sasagutin nila ang mga tanong, bibigyan sila ng gamot dahil kung wala ang gamot, lalala ang kanilang kalagayan, at tuluyang mamamatay. Nagtanong muli si Palma kung gusto nilang sagutin ang tanong niya o hindi. Sa wakas, sumagot sila na mayroong 2 kariton na puno ng tela, isa ay may mga pampalasa at isa pa ay may mga bihirang puting squirrel mula sa Vant Island. Mula sa mga sagot ng mga smuggler, naisip ni Palma na maaaring ikalat ng mga daga ang Black Plague. Naalala niya ang sinabi ng kanyang ama na ang Vant Island ay kung saan lumitaw ang Black Plague. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Palma ang kanyang interogasyon at natuklasan na ang bilang ng mga taong pumunta sa Imperial Capital ay binubuo ng 24 na manggagawa at 5 banal na kabalyero, isang hukbo ng mga gumagamit ng banal na teknik na naglilingkod sa mga maharlika o maharlika na pamilya. Nang marinig ang paliwanag ng mga smuggler, lalo pang naghinala si Palma na ang mga banal na kabalyero na nagmula sa lugar ng salot ay sadyang dinala ang salot sa Imperial Capital. Naalala niya ang White Death disease na minsan ay umatake sa reyna at hindi mahanap ang pinagmulan ng impeksyon. Pinaghihinalaan ni Palma na ito ay isa pang pakana upang sirain ang imperyo sa pamamagitan ng pagpapadala ng mas mabangis na Black Plague. Matapos sabihin ang lahat, sa wakas ay nakuha ng mga smuggler ang ipinangakong gamot. Samantala, inutusan ni Palma ang mga medics na ibigay ang mga smuggler sa imperyo kapag sila ay gumaling para sa legal na paglilitis. Sa Imperial Palace, pinuntahan ni Bruno ang reyna upang sabihin sa kanya ang tungkol sa isang ulat mula sa Mershire tungkol sa isang ilegal na barko na may dalang sakit sa nayon ng Eltark, kung saan bumaba ang mga tripulante. Nagkalat sila ng sakit na kahawig ng Black Plague at nagdulot ng maraming pagkamatay. Dahil ang layunin ng tripulante ay pumunta sa St. Fleuve, inaasahan ng Reyna at Bruno ang kanilang pagdating sa pagitan ngayon at bukas. Dahil alam niyang tahimik siya, nagutos siya ng mahigpit na seguridad at pag-check sa lahat ng gate, lalo na sa Gate 6, na humahantong sa Mershire. Kinabukasan, nakita si Charlotte na namamahagi ng mga mask sa mga residente habang ang isa sa mga opisyal sa checkpoint ay nagdadala ng pinakabagong sample mula sa Gate 6 hanggang kay Pierre. Matapos suriin ang sample, mabilis na napagtanto ni Pierre na kamukha ito ng sinabi ni Palma sa kanya. Hiniling ni Pierre sa opisyal na pumunta sa Gate 6 at i-quarantine ang mga dumating dahil may nakitang mga sample ng Black Death sa kanila. Biglang may sumabog mula sa direksyon ng Gate 6, at nawasak na pala ang gate, at may isang pinaghihinalaang Holy Knight ang pumasok sa gate. Nang malaman ito, hiniling ni Pierre sa kanyang mga kasama na magmadali at protektahan ang mga gamot. Ilang sandali pa, nakita niya ang nanghihimasok na may dalang holo na naglalaman ng puting squirrel, na ngayon ay pinakawalan na gamit ang Divine Whirlwind Technique. Ang pag-atake pagkatapos ay nag-iwan sa checkpoint sa Gate 6 ng kaguluhan. Si Pierre, na alam na ang mga squirrel ay mga daga na maaaring magdala ng itim na salot, ay sumigaw na magparinig ng mga kampana ng babala upang isara ng mga gwardya ang lahat ng bahay at tindahan upang hindi makapasok ang mga hayop. Samantala, nakatanggap ang Reyna ng ulat tungkol sa mga Holy Knights mula sa Netherlands na sumalakay sa lungsod. Inutusan niya ang maharlikang tropa na talunin ang 5 Holy Knights. Kasabay nito, nagulat si Bruno tungkol sa isang barko ng smuggler ng Dutch na posibleng nagdadala ng itim na salot at hiniling sa Reyna na uminom ng bagong gamot sa itim na salot bilang pag-iingat. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam ang layunin ng Netherlands sa pagsasagawa ng pag-atake dahil ang bansang iyon ay matagal ng kaalyado ng imperyo. Naisip ni Bruno na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay isang taong may alam tungkol sa Black Death dahil hindi gagana ang ganitong plano kung walang mga taong may kaalaman. Di nagtagal, nalaman ni Bruno na ang Netherlands ay nag-recruit ng isang misteryosong pharmacist 3 taon na ang nakalilipas. Ang mga katangian at pamamaraan ng paggamot ng pharmacist ay malapit na kahawig ng malupit na pharmacist na kilala niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Bruno na ang pharmacist ay nakatuklas ng maraming bagong paraan ng paggamot at sikat sa kanyang pagkahenyo.
Gayunpaman, paulit-ulit siyang nagsasagawa ng kasuklam-suklam na mga eksperimento sa mga tao. Dahil dito, siya ay inaresto ng Diocese of Panathinaikos at inalis ang kanyang mga sagradong pamamaraan, at ipinatapon bilang isang karaniwang tao. Bago ang pagpapatapon, ang pharmacist ay nagsagawa ng mga eksperimento sa mga bilanggo sa bilangguan upang magsaliksik ng lason na maaaring maipasa sa lahat, tulad ng salot. Nagtalo ang isang ministro na ang Dutch na pharmacist ay dapat na nauugnay sa pagkamatay ng nakaraang hari, at ang taong pinaghihinalaang nila bilang Dutch na pharmacist ay walang iba kundi si Camus, ang dating kasamahan ni Bruno. Sa Gate 6, ang mga maharlikang sundalo ay mukhang na-overwhelm ng mga Holy Knights hanggang sa wakas, dumating si Salomon at inilabas ang banal na pamamaraan ng Holy Knights. Sa ibang lugar, dadalhin na sana ni Charlotte ang mga gamot sa pharmacy, ngunit pinigilan siya ni Cedric dahil delikado ang sitwasyon. Kasabay nito, nakita ni Charlotte na bumalik si Palma mula sa Mershire. Pagkatapos ay sinuri ni Palma kung gaano kalayo ang pagkalat ng epidemya, at ilang sandali pa, nakita niya ang kanyang ama at lumapit sa kanya. Iniulat niya kay Bruno na ang inspection sa Mershire ay ipinasa kay Ellen. Pagkatapos noon, nilapitan nila ang karamihan ng mga Holy Knights na wala ng lakas. Sa panahon ng interogasyon, nalaman na ang Knights ay nagdadala lamang ng mga utos mula sa isang lalaking hindi nila kilala. Hindi pala alam ng 5 ang tungkol sa itim na salot. Ipinaliwanag ng isa sa mga kabalyero na nabihag ng lalaki ang mga mamamayan at may kapangyarihang pumatay ng libu-libong tao sa isang kisap mata dahil sinapian siya ng masamang espiritu. Matapos kumpirmahin ang mga katangian ng lalaki mula sa mga banal na kabalyero, sa wakas ay nalaman nilang si Camus ang may pakana ng lahat ng ito. Bago namatay ang mga banal na kabalyero, sinabi nilang nagawa na nila ang kanilang gawain, at ngayon ay magiging ligtas na ang mga mamamayan. Sa ibang lugar, sumugod si Charlotte sa pharmacy pagkatapos makumpirma na ligtas ito. Samantala, plano ni Palma na pumunta sa pharmacy para gumawa ng gamot. Ngunit pagkatapos, nakita niya ang isang itim na anino sa ibabaw ng kanyang pharmacy, kaya nagmadali siyang pumunta sa pharmacy. Kasabay nito, nang hindi napansin ng itim na anino, si Charlotte ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo sa pharmacy, si Cedric sa likuran niya. Nang makitang bukas ang bintana ng pharmacy, natitiyak ni Charlotte na nakauwi na si Palma at nasa kanyang opisina. Kasabay nito ay muling tumunog ang mga kampana. Binuksan ni Cedric ang pinto ng pharmacy, at pumasok si Charlotte. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba dahil naka-unlock ang gate. Bago pumasok sa pharmacy, binalak ni Cedric na tingnan muna ito. Gayunpaman, nang hindi alam ang kanyang plano, pumasok si Charlotte sa bakanting silid ni Palma. Pagpasok ni Cedric sa kwarto ay bigla siyang naparalisa ni Camus. Kasabay nito, si Palma, nakararating lang sa pharmacy, pagkatapos ay ginamit ang kanyang divine eyes at nakitang nasa laboratory niya na ang itim na anino. Ilang sandali pa, sumama na si Bruno kay Palma para pumunta sa laboratory. Sa kabilang banda, si Camus, na nasa lab, ay nakaramdam ng malakas na aura na dumarating sa lugar na yon. Pagdating sa lab, nakita nila si Cedric at Charlotte na nahimatay sa sahig. Pagkatapos ay hiniling ni Bruno kay Palma na tulungan sila habang akitin niya ang atensyon ni Camus. Isang labanan ang naganap sa pagitan nina Bruno at Camus. Samantala, sinubukan ni Palma na gamutin sina Cedric at Charlotte at nakakita ng lason sa kanilang mga sugat. Gayunpaman, sa wakas ay na-corner si Bruno, at nagdala si Camus ng lason na bote para sa kanyang mga eksperimento. Matapos pagalingin sina Cedric at Charlotte, sinugod ni Palma ang kanyang ama. Kitang-kita ang galit niya na si Camus ay nagsagawa ng kasuklam-suklam na mga eksperimento sa mga tao at naging sanhi ng maraming tao na mamatay mula sa Black Death. Pagkatapos ay pinakawala ni Palma ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos ng pharmacy hanggang, sa wakas, namatay si Camus at itinapon sa labas ng pharmacy. Kasabay nito, may ilaw na nagmumula sa pharmacy, kaya nakita ito ng mga tao. Iniisip ni Salomon kung ito ba ang purification light ng Yakusen God. Sa mga alamat, ang Diyos na si Yakusen ay sinasabing may maraming kakayahan, at ang pinakakakilakilabot na kakayahan ay ang kapangyarihan ng purification. Sa mga sinaunang talaan, maaaring alisin ng Diyos na si Yakusen ang masasamang espiritu at mapahinto ang mga salot gamit ang kanyang cetro. Matapos ang insidenteng iyon, nagpatuloy ang pamamahala at paggamot sa itim na salot. Di nagtagal pagkatapos, ang inspeksyon ng mga barkong pangkalakal para sa Fair of St. Fleuve ay pinigilan ni Ellen ang pag-access ng sakit mula sa daungan. Sa kabilang banda, gumagawa si Palma ng karagdagang dosis ng levofloxacin para sa Black Death. Sa kabutihang palad, ang pagbawi sa kabisera ng Imperial ay umuusad ng maayos, at ang banta ng itim na salot ay humupa. Natuklasan ng Pharmacy School ng Imperial Capital ang bakterya at antibiotic na gumagawa ng streptomycin ay nililinang. Kasabay nito, ang mga bakuna para sa iba't ibang mga nakakahawang sakit ay patuloy na ginagawa. Pagkalipas ng 2 buwan, inihayag ng Reyna na tapos na ang banta ng itim na salot. Nang marinig iyon, mukhang masaya ang mga tao, at ang Parallel World Pharmacy ay muling nagbukas.
Sa pagtatapos ng anime, ipinakita na ang pinto sa Parallel World Pharmacy ay binuksan, at maraming tao ang pumila at pumasok upang kumuha ng gamot doon. Natapos ang anime. Ang moral na matututuhan sa anime na ito ay hindi kailanman mananalo ang kasamaan laban sa kabutihan. Gaano man kalaki ang kasamaan, ang mabubuting bagay sa huli ay matatalo ito.